Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3311. Napakalakas pala niya pero bakit niya ito itinago? Nang magdulot ng isang eksena si Grady sa kasal, binugbog siya ni Daryl ng walang awa sa pagbabayad na sumunod sa publiko. Hindi masyadong naisip ni Lolita ang oras na iyon, naisip niya na swerte lang si Daryl. Nang makita niyang tinawag ni Daryl ang kanyang heavenly halberd, sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaki ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Daryl! Nagreaksyon si Grady sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha at pagsigaw kay Daryl. Sa wakas, ipinahayag mo ang iyong tunay na kulay. Pagkatapos, nagsalita si Grady sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat kayo, nakita niyo kung gaano kalakas si Daryl. Kung hindi, paano niya? Nabangisan si Maverick. Ang kanyang antas ng lakas ay nagpagawa sa kanya upang patayin si Master Damien at hindi iwanan ng anumang katibayan. 11. Maraming tao sa paligid ni Grady ang tumango sa kasunduan. Pinahid ni Seth ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at sumigaw sa natitirang mga gwardya. Huwag kayong matakot. Kahit gaano siya kalakas, nag-iisa lang siya. Ibaba niyo siya. Pagkatapos, ang natitirang mga gwardya ay nagpalitan ng pagtingin sa bawat isa at nagtalakay ng sabay-sabay. T***nang na. Ang mga mata ni Daryl ay namula nang tinoon niya ang kanyang tingin kay Grady. Grady, kahit na lumagaktak ang aking dugo ngayon, kukuhin ko ang iyong ulo upang magbigay pugay sa espiritu ni Master Damien sa langit. Ang sino mang pipigil sa akin ay mamamatay. Halika, mga T***na. Galit si Daryl. Hindi siya makapaniwala kung gaano ka makasalanan at mapaniranvi tao si Grady. Kailangan niyang patayin si Grady upang may bulalas ang kanyang galit. Ang lalaki iyon ay binaliwala at siniiraan si Daryl ng walang dahilan. Hinawakan ni Daryl ang heavenly halberd ng mahigpit habang siya ay bumubulong patungo kay Grady. Ha! Kumalabog ang puso ni Grady nang maramdaman niya ang kakilakilabot na aura mula kay Daryl. Ang kanyang mukha ay mapatla habang hinahalo niya ang kanyang sarili sa maraming tao at tumakas sa likuran. Pigilan niyo siya, galit na ani ni Seth. Ang sumunod na sandali, si Daryl ay naharang ng mga gwardya. Shock! Shock! Desidido si Daryl na patayin si Grady, at hindi siya ginulo ng mga gwardya. Pula ang kanyang mga mata habang patuloy niyang hiniwalay ang heavenly halberd sa kanyang kamay. Maraming mga gwardya ang bumagsak sa lupa sa bawat solong alon ng kanyang heavenly halberd. Wow! Maraming mga panauhin ang nanginginig nang makita nila iyon, halos lumuhad ang kanilang mga tuhod. Ang ilang mga mahiyain na babaeng panauhin ay labis na natakot kaya nanghina sila. Iyon ay kakilakilabot, ito ay labis na nakakatakot. Si Daryl ay nag-iisa na nakipaglaban sa napakaraming mga gwardya at natalo sila. Ang kanyang ginagawa ay hindi makatao, di ba? Ang karamihan ng tao ay walang ideya na hindi ipinakita ni Daryl ang kanyang buong potensyal. Kung hindi man, ang kanyang White Lily Cold Flame ay madaling masunog ang buong Damien family manor sa abo. Lahat kayo, natakot si Seth at sumigaw sa mga panauhin na hindi nakakalayo. Si Daryl ay isang sakuna sa lungsod ng Pearl, at nakagawa siya ng isang nakasisindak na krimen. Dapat tayong magkaisa bilang isa, kaya lahat kayo dito, mangyaring magtulungan ang lahat. Tunog balisa ang boses ni Seth. Naisip niya na ito ay isang piraso ng cake upang makuha si Daryl kapag napakaraming mga gwardya sa kanya, ngunit minaliit niya ang lakas ng lalaking ito. Para bang ang Diyos ng digmaan ay bumaba sa mundo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Seth ay maaaring mag-apela lamang sa mga kilalang pamilya para sa kanilang tulong. Ang mga pamilyang iyon ay may sariling mga gwardya, at nang sila ay magkasama, ito ay isang malaking puwersa na walang dapat makipagtalo. Pagkatapos nito, nagsimulang sumigaw ang mga kilalang pamilya sa kanilang mga kautosan. Mga bantay ng pamilyang Griffith, pabagsakin si Daryl. Mga bantay ng pamilyang Loki, pabagsakin si Daryl. Whoosh! Sa isang maikling panahon, kinuha ng mga gwardya ang mga kautosan mula sa kani-kanilang mga namumuno ng pamilya at pinaligiran si Daryl, halos 1,000 sa kanila. P***ta. Nagalit si Daryl at nabalisa sa pagbabago ng kalagayan. Marami pang mga tao ang sumali sa pagkubkob, at lumala ang mga bagay biglang naging kaaway ng buong lungsod Pearl si Daryl. Gayunpaman, sa anumang kaso, nanumpa siyang patayin si Grady sa araw na iyon upang maghayganti kay Master Damien. Kabanata 3312. Samantala, sa isang punong kagubatan na matatagpuan 80 milya hilagang kanluran ng lungsod ng Pearl. Ang isang figure ay tumatakbo palapit na may maputlang mukha.
Ito ay si Malek, ang All-Being Sect Master. Kalahating araw na ang nakalilipas, matapos na malubhang nasugatan ni Daryl, sinira ni Malek ang pangunahing dambana ng All-Being Sect at kinuha ang pagkakataon na tumakbo para sa kanyang buhay, hindi pa siya nakakuha ng pahinga mula noon. Matapos ang ilang oras na pagtakbo, sa wakas ay nakarating si Malek sa isang matarik na bundok. Matarik ang bundok at umakyat ito sa mga ulap. Ang maburol na lupain ay mukhang mapanganib at isang nakakubkob na landas lamang ang nakarating hanggang sa tuktok ng bundle. Ang bundok ay tinawag na Giant's Peak, ito ang lugar ng pamamahinga ng benefactor ni Malek. Hay! Humugat ng malalim na buntong hininga si Malek nang marating niya ang paanan ng bundok. Ang malabo na pakiramdam, habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay, ay ganap na nawala. Alam niya na ang kanyang nagbebenepisyo sa kanya ay may hindi matitinag na lakas, kaya hindi dapat siya matakot kahit nahabulin pa siya ng lalaking iyon hanggang sa bundok. Nagpahinga muna si Malek bago siya magsimulang maglakad sa bundok. Sa sandaling iyon, sa Giant Peak, isang maluwang na kuweba ang nakaupo sa tuktok ng rurok, isang payat na figure ang nakaupo sa tabi ng pasukan ng kuweba. Sarado ang kanyang mga mata, at siya ay nagpapahinga. Ang babae ay nasa kanyang 20 anyos, siya ay nakabihis ng isang mahabang itim at pula na damit na pinasisigla ang kanyang mga magagandang kurba. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi at simpleng kaibig-ibig. Mukha siyang isang diwata sa gitna ng mga malabo na ulap sa rurok ng bundok, at ang kanyang katawan ay napuno ng isang mahinhin at nakakalmang aura. Tiyak na magugulat si Daryl kung nandoon siya. Ito ay si Bonnie, ang babaeng hinahanap niya. Ilang buwan na ang nakalilipas, nasipsip sina Bonnie, Daryl, at Yuri ang magulong puyo ng tubig at natapos ang teleportasyon sa Roland Continent. Nilamon lang ni Bonnie ang kapangyarihan ng hari ng kamatayan, ni Donahue sa oras na iyon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay napakalakas para sa kanya upang makontrol niya ito sa ayos, kaya't gumugol siya ng oras sa pamamagitan at pag-apoy ng kapangyarihan matapos na makarating sa Roland Continent. Ha! Ang isang figure ay dahan-daang umakyat sa tuktok ng rurok. Ito ay si Malek. Sa katunayan, si Bonnie ay benefactor ni Malek. Si Malek ay isang hindi kilalang manlalakbi. Isang buwan na ang nakalilipas, siya ay inaapi ng isang maharlika sa Crescent Moon Principality at halos narnatay. Maswerte siyang nakatagpo si Bonnie na dumaraan. Iniligtas siya ni Bonnie. Natuklasan ni Bonnie na si Malek ay may isang mahusay na kakayahan para sa paglilinang, kaya itinuro niya sa kanya ang ilang mga pamamaraan at pagkatapos ay sinabi sa kanya na itayo ang All-Being Sect. Ginawa iyon ni Bonnie upang maitaguyod ang kanyang sariling puwersa sa ibang mundo. Malek, sumimangot si Bonnie nang makita si Malek. Hindi ba ay pinamumunuan mo dapat ang All-Being Sect? Bakit ka nandito? Sinabi ni Bonnie kay Malek na huwag siyang abalahin kung hindi naman importante. Kagalang-galang na Diyosa, sa pamamagitan ng isang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumakad si Malek sa harap at sinabi ng magalang, may malaking nangyari sa All-Being Sect. Si Bonnie ay isang inspirasyon na babae. Sa makatuwid, lagi niyang hinarap si Bonnie bilang marangal na Diyosa. Pagkatapos, iniuugnay ni Malek ang sitwasyon ng detalyado kay Bonnie. Ha! Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, kuminang ang mga mata ni Bonnie, at ang kanyang magandang mukha ay biglang naging solemn. Ano ang sinasabi mo? Sinabi mo na ang isang manugang na lalaki ang Samire sa pangunahing dambana ng All-Being Sect. Isang tao na hindi mo matatalo. Oo, nahihiya si Malek. Pinahid niya ang kanyang pawis at sinabi na may kaba, ang taong iyon ay may kakaibang kapangyarihan. Ginagamit ko ang pamamaraan na itinuro mo sa akin, ngunit ang taong iyon ay hindi ko matalo. Sa kabutihang palad, ako ay maingat. Sinira ko ang pangunahing bulwagan at nakatakas. Kung hindi, mamamatay ako. Kumurap ang mga mata ni Bonnie at nagtanong ng walang pasubali, ano ang pangalan ng lalaki? Saan siya nagmula? Hay! Huminga ng malalim si Malek. Hindi niya kayang itago pa ang sama ng loob sa kanyang puso nang siya ay tumalikod. Daryl ang pangalan niya. Siya ay mula sa Pearl City, ang manugang na lalaki ng pamilyang Damian. Daryl. Bago matapos ni Malek ang sinasabi, nagbago ang ekspresyon ni Bonnie, at bigla siyang tumayo. Sa kabilang panig, sa manor ng pamilyang Damian sa lungsod ng Pearl. Patuloy ang mabangis na labanan. Kung pinakawalan ni Daryl ang kanyang buong potensyal, hindi siya mapipigilan ng mga gwardya na iyon, ngunit hindi hinayaan ni Daryl na mangyari iyon. Alam niya na si Grady lamang ang nagkasala, at ang mga gwardya ay walang kasalanan. Sa makatuwid, si Daryl ay maawain sa mga gwardya, malubhang nasugatan lamang niya ang ilan sa kanila. Hindi niya kinuha ang kanilang buhay. Kabanata 3313.
Ang kabaitan ni Daryl ang nagtulak sa kanya na makulong sa pagkubkob kasama ang mga gwardya mula sa mga kilalang pamilya. Mahirap para sa kanya na lumusot sa paglusob at makarating kay Grady. Sa wakas, pagkatapos ng higit sa 3 oras na pakikipaglaban, ang lahat ng mga gwardya ay bumagsak sa lupa. Napapagod sila at ganap na nawala ang kakayahang magpatuloy sa laban. Wala sa kanila ang makakahanap ng lakas upang tumayo sa kanilang mga paa. Sa kabilang banda, buong pagmamalaki na tumayo si Daryl kasama ang kanyang Heavenly Halberd na mukhang dakila at mataas. Ang alkid na si Seth at mga panauhin mula sa mga kilalang pamilya ay nababalisa nang makita nila ang lakas ni Daryl. Lahat ay lubos na nagulat. Kaya't marami sa kanila ang nakipaglaban kay Daryl, subalit nabigo silang pigilan siya. Grady. Tinitigan ni Daryl si Grady. Ang kanyang malamig na tinig ay nabigla sa buong manor. Handa ka na bang mamatay? Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ikaw. Nanginginig si Grady. Nagbalisa siya, ang kanyang mga binti ay nanlambot agad. Ikaw. Nahihirapan si Grady na magsalita sa ilalim ng napakalaking pagkabigla at kaba napakalakas ni Daryl. Hindi nagaksaya si Daryl ng oras sa hindi pagkakasunod-sunod na pag-uusap, hinawakan niya ang kanyang Heavenly Halberd at lumapit kay Grady. Ang bawat hakbang na kanyang kinuha ay tulad ng isang martilyo sa puso ni Grady. Buzz! Maya-maya, isang mabangis na hangin ang pumutok sa abot tanaw bago ang isang kaakit-akit na figure na mabilis na nakita. Ang tao ay may kaakit-akit na figure at magagandang mukha, ngunit siya ay kasing lamig ng hamog na nagyelo. Ito ay si Bonnie. Natigilan si Bonnie na malaman mula kay Malek na si Daryl ay naging isang manugang na lalaki sa lungsod ng Pearl, kaya't nagmamadali siya sa agad makita siya. Si Daryl. Siya nga ito. Nabigla si Bonnie nang makita si Daryl kapuri-pering nakatayo na sa manor. Dahil nakatakas siya mula sa Illusion Virtual World, si Bonnie ay hindi kailanman natatakot sa sinuman maliban kay Daryl. Nagalit siya nang malaman niya na si Daryl ay nasa parehong kontinente tulad ng kanyang sarili. Whoosh! Nang walang pag-aatubili, agad na bumilis si Bonnie, at sa parehong oras, isang malakas na hininga ng aura na nakalaan sa kanyang kanang palad. Pagkatapos, sinampal niya si Daryl sa kanyang likuran. Wow! Ang biglaang pagpapakita ni Bonnie ang napaatras sa lahat, kasabay nito, lahat sila ay nabighani sa kaakit-akit na hitsura ni Bonnie. Lalo na ang mga young masters tulad ni Grady at Jordan hindi nila maalis ang kanilang mga mata kay Bonnie. Napakagandang babae. Bukod pa ron, napakalakas niya. Napansin ni Daryl si Grady. Mabilis siyang lumingon upang suriin kung ano ang nangyari nang bigla niyang hindi napansin ang mga nakakagulat na ekspresyon sa mga mukha sa paligid niya, ngunit huli na siya. Si Bonnie ay isang diwata, ngunit mula pa nang makuha niya ang kapangyarihan ng hari ng kamatayan, ang kanyang lakas ay biglang lumakas. Boom! Sa isang iglap, dumating si Bonnie at inatake ang balikat ni Daryl sa isa. Pampag-atake gamit ang palad. Ang isang mapurol na ugong ay bigla niyang narinig, at si Daryl ay lumipad ng 100 metro pabalik bago lumapag ng mabigat sa lupa. Pagkatapos ay umubo siya ng dugo. Pita! Nang bumagsak siya sa lupa, nadama ni Daryl na may pinsala ang mga organo niya sa katawan. Halos mahimatay siya sa sakit. Si Daryl ay nagpupumilit na tumayo, ngunit ang pag-atake ng palad ay napakalakas na ang kanyang mahina na katawan ay maaari lamang makatipan ng kaunting lakas. Si Bonnie. Siya nga ito. Tiniis ni Daryl ang matinding sakit at tumagilid ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang umaatake. Nabigla siya nang bumagsak ang kanyang mga mata kay Bonnie. Natigilan siya. T*** ng asterisk na. Paano ito magiging kanya? Wow! Kasabay nito, lahat ng tao ay nagulat din. Nakatitig sila sa malawak na paningin kay Bonnie. Ang lakas ng babae ay nakakatakot. Ang mga tao ay nakuha na ng mga kakayahan ni Daryl, ngunit ang magandang babae na biglaang nagpakita ay mas malakas kaysa kay Daryl. Kabanata 3314. Daryl. Inaaral ni Bonnie si Daryl, hindi maganda ang kanyang ekspresyon na ipinakita. Marahil ay hindi mo inaasahan na magkita tayo muli. Medyo mapalad ka na hindi namatay. Noong ikaw ay sinipsip sa magulong alulod ng tubig. Pagkatapos ay tumungo si Bonnie kay Daryl. Hindi kayang kimkimin ni Bonnie ang kanyang galit sa pag-iisip na dinala sa magulong puyo ng tubig ni Daryl. Hay! Nang lumapit pa si Bonnie, huminga si Daryl at isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Paano ako papatayin sa magulong puyos ng tubig kung maayos ka naman? Bonnie, ikaw ay isang diwata sa Illusion Virtual World. Sobrang nakakadismaya na. Makita kang gumawa ng eskandalo rito. Natigilan ang lahat sa paligid nang marinig ang pagpapalitan ng salita sa pagitan ng dalawa. Magulong puyos ng tubig. Illusion Virtual World.
Diwata, ano ang pinag-uusapan ni Daryl at ng babaeng iyon? Slap! Sa wakas, tumayo si Bonnie kay Daryl. Ipinakita niya sa kanya ang isang masamang ngiti bago itaas ang kanyang tulad ng batong long tiya na palad at sinampal si Daryl ng walang babala. Inatake lamang si Daryl ni Bonnie na labis na mahina. Hindi niya mahanap ang lakas upang yumigtad ang sampal. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga na sinundan ng isang malakas, malutong na tunog. Hiss! Sa oras na iyon, ang mga manunood ay nanatili sa nakamamatay na katahimikan. Si Grady ang unang sumire sa katahimikan at tumawa ng buong puso. Hoy, magandang babae, iyon ay isang mahusay na sampal ha. Tsaka bago niya matapos ang pakikipag-usap, naantala siya sa matalim na tingin ni Bonnie. Nakaramdam si Grady ng isang takot sa kanyang puso nang binaril siya ni Bonnie ng isang nagyayelo na titig at bigla niyang hinawakan ang kanyang dila. Ang babaeng iyon ay sobrang sexy at maganda, ngunit nakakatakot ang kanyang mga mata. Matapos sumulyap kay Grady, pinahit ni Bonnie ang kanyang ulo. Daryl! Tumingin si Bonnie kay Daryl pataas at buong pagmamalaki. Huwag kang magbiro sa akin. Sa palagay mo ay ikaw pa rin ang sikat na bayani ng siyam na kontinente. Narito kami sa ibang mundo, at malapit na akong maglagay ng kapangyarihan ng hari ng kamatayan sa aking katawan. Pagdating ng oras, wala ang magiging kalaban ko sa mundong ito, kaya't maging mabuti kayo sa akin at magalang na makipag-usap, kuha nyo. Ba, walang magawang hinaplos ni Daryl ang kanyang namamagang mukha nang marinig niya ang banta ni Bonnie. Hindi pa rin nagbabago si Bonnie. Malamig pa rin siya at mayabang. Tanong ni Daryl, paano mo malalaman na narito ako? Tinakpe ni Daryl ang isang mina sa pamamagitan ng pagbanggit nito. Agad na nagalit si Bonnie sa sandaling tinanong niya ang tanong. Panipi, nakaramdam ako at syempre, mahahanap kita. Sinabi niya ba na nakaramdam? Natigilan si Daryl, ngunit mabilis na nambalik ang kanyang katinoan at sumagot ng may tipid na ngiti. Tama ako, si Malek na iyon ay iyong tauhan. Nasimangot si Bonnie nang mapansin niyang maaari pa ring tumawa si Daryl. Daryl, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Hindi mo gagawin iyon sa ngayon. Umiling si Daryl at sinabi ng may kumpiyansa, alam mo na hindi kami kabilang sa mundong ito. Nais mong bumalik ng maaga o huli, at pagdating ng oras na iyon, tiyak na hihingi ka ng aking tulong sa akin. Hindi ba? Ha? Tumahimik si Bonnie. Tama si Daryl. Hindi nasanay si Bonnie sa pamumuhay sa Roland Continent mula nang siya ay dumating. Kapag nagtatrabaho siya sa paglinang ng kapangyarihan ng haring kamatayan, naisip din niya na iwanan ang kontinente, ngunit siyang magawa. Sige, sa wakas, gumanti si Bonnie at nakatitig ng komplikado kay Daryl. Matalino ka talaga. Hindi kita papatayin sa ngayon, ngunit imposible na palayain ka ngayon maliban sa isang kondisyon. Ang mga mata ni Bonnie ay nagpakita ng isang tuso ng ngiti. Tunog sigurado siya. Anong kondisyon? Nagtanong si Daryl nang hindi nag-iisip. Napakasimple. Ngumiti si Bonnie, mas kaakit-akit ng ngiti. Kailangan mong ipangako ang iyong katapatan sa akin. Mula ngayon, dapat mong sundin ang aking mga kautusan. Si Bonnie ay nawala ng pusta kay Daryl sa Illusion Virtual World at napilitang sumang-ayon na sundin ang mga utos ni Daryl. Patuloy na naalalahanan si Bonnie sa kahihiyan na iyon. Natural, hindi hayaan ni Bonnie ang gintong pagkakataon upang makabalik si Daryl sa dati. Ano? Kabanata 3315. Nanigas ang ekspresyon ni Daryl, natigilan siya. Sinabi ba niya na dapat kong sundin ang kanyang mga kautusan mula ngayon? T** ng asterisk na, ambisyosa si Bonnie. Si Daryl ay nagbulong sa kanyang puso at lihim na tinali si Bonnie. Si Bonnie, isang diwata mula sa Illusion Virtual World, ay hindi lamang sexy ngunit napuno din ng isang marilag na aura ng isang reyna. Tila siya ay mas lalo siyang naging kaakit-akit matapos noong matagal na siyang hindi nakita ni Daryl. Seryoso, isang kasiyahan na magtrabaho kasama ang isang kaakit-akit na babae. Pero si Bonnie ay masama sa likas na katangian. Kung sasang-ayon ako sa kondisyong iyon, natatakot ako na papagawa niya ako ng mga masasamang bagay. Hoy! Ang pasensya, ni Bonnie ay maliit lang nang si Daryl ay nanatiling tahimik sa mahabang panahon. Humimok siya. Naisip mo ba ito? Sumagot si Daryl ng may ngiti. Bonnie, sa palagay mo ay sasang-ayon ako ron. Ha! Nagbago ang magandang mukha ni Bonnie sa sagot niya, naging malamig ang kanyang titig. Kung ganoon, Daryl, medyo matyaga ka. Malamig na sinabi ni Bonnie at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Lahat ng iyong mga kaaway ay nasa paligid mo. Alam ko na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga magsasaka sa kontinente at ng Nine Mainland. Malakas ka, kaya hindi ka natatakot sa kanila.
Ngunit kung tinatakan ko ang iyong panloob na enerhiya sa iyong larangan ng enerhiya, hulaan kung ano ang magiging resulta. Jab, jab, jab. Kumilos si Bonnie nang walang babala na tinatakpan ang maraming mga acupoint sa katawan ni Daryl. Mabilis na nagreaksyon si Bonnie para yumapekto si Daryl. Di nagtagal, nawalan siya ng kakayahang lumipat. P***ta. Nakaramdam si Daryl ng mapait, galit, at walang magawa. Daryl, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Natuwa si Bonnie sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay may isang mapanirang hitsura nang magsalita siya. Sumuko ka na sa akin ngayon at dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Kung hindi, ginagawa mo ang gusto mo. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mga ngipin at hindi tumugon. Ang pagsang-ayon sa mga kondisyon ni Bonnie ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian sa sandaling iyon, ngunit si Daryl ay tutol laban sa kanyang sariling mga prinsipyo. Nakita ni Bonnie na pula ng igiit ni Daryl sa kanyang mga bakuran. Magandang binibini. Ang alkalde na si Seth ay dahan-daang lumapit kay Bonnie at nagsalita ng may pag-iingat, sino ka? Anong ikinagagalit mo kay Daryl? Si Seth ay pinapawisan ng labis at labis na kinakabahan nang simulan niya ang pag-uusap. Bilang alkalde ng lungsod ng Pearl, ayaw ni Seth na ipakita ang kanyang mahina na parte, ngunit wala siyang magawa sa harap ng makapangyarihang babae. Kasabay nito, ang lahat ng mga mata ay nakatuon din kay Bonnie. Si Bonnie ay sumimangot at matibay na tumugon, wala akong kinalaman sa kanya. Nangyari akong dumaan at napansin ang taong ito ay nakagawa ng isang krimen, kaya't tumulong ako. Kahit na si Bonnie ay isang diwata, hindi siya bobo. Natural ay, hindi niya sasabihin sa kanila ang katotohanan. Kaya dumaan lang siya. Seth, Grady, at lahat ang lahat ay lihim na huminga ng hininga. Sumulyap si Bonnie sa paligid ng madla at tinanong, anong uri ng sama ng loob ang mayroon kayo sa taong ito? Bakit niyo siya kinakalaban? Sumagot si Grady, magandang binibini, ito ang nangyari. Si Daryl ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Hindi siya nasiyahan kahit na siya ay naging manugang na lalaki ni Damian. Hindi lamang niya pinatay si Master Damian, ngunit nais din niyang sakupin ang mga negosyo sa pamilya. Sa susunod na ilang minuto, ipinaliwanag ni Grady ang sitwasyon ng detalyado kay Bonnie. Siyempre, sadyang ginulo ni Grady ang mga katotohanan at nagdagdag ng gasolina sa apoy upang gawing isang ganap na tarantado si Daryl. Kabanata 3316. Buwisit. Nagalit ng husto si Daryl nang makita niya kung paano gumawa ng kwento si Grady. Gusto niya sanang sumagot pero masyadong matindi ang tinamo niyang mga sugat habang nakasilyo naman ang kanyang mga acupoint kaya hindi na siya nakakuha pa ng lakas para makapagsalita. First. Dito na nanukso si Bonnie kay Daryl habang ipinapakita ang nakakainis niyang ngiti. Lumapit siya kay Daryl para makipaglokohan dito. Nasupresa naman ako nang magawa ng kilala sa Nine Mainland na si Daryl ang bagay na ito. Isa kang hapokrito pero nagawa mo pa ring umastang nasa tama sa harapan ko. Papayag ka na ba sa kondisyon ko o hindi? Tumawa naman dito si Daryl pero hindi na siya nagsalita pa. Sige na. Single ni Bonnie, naku-curious lang ako sa kung gaano katagal kita dapat asarin para makita namin ang tunay mong kulay. Dito na tumingin sa kanyang paligid si Bonnie habang dahan-daang sinasabi na, wala nang kakayahan ang taong ito na makipaglaban kaya ikaw na ang bahala sa kahit na anong gusto mo sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na hinawakan ni Bonnie ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa bago lumipad palayo. Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala ang imahe nito sa paningin ng lahat. Hindi pa sumusuko si Bonnie ng tuluyan kay Daryl. Naisip nito na dapat munang maghirap si Daryl sa kamay ng mga taong nagmula sa Pearl City. Muli siyang magpapakita sa sandaling hindi na kayapa ni Daryl para makipagnegosasyon dito. Buwisit. Nagulat ng husto si Daryl nang makaalis si Bonnie, dito na siya tuluyang natulala. Umalis ba talaga siya? Grabe. Dito na nakabalik sa katotohanan ang isip ni Seth at Grady. Nasabik sila, nang husto nang makita nila ito. Daryl. Dito na tumingin ng basto si Grady kay Daryl. Nakita mo ba iyon? Mukhang marami kang ang kasalanan sa mundo kaya dito pa lang ay pinaparusahan ka na ng Diyos. Siguradong ipinadala niya ang babaeng iyon para parusahan ka. Kasabay nito ang pagkaway ni Seth sa kanyang kamay habang sumisigaw ng, itali niyo na si Daryl ngayon Dan. Dito na nagmamadaling dumating ang ilang mga tao para itali si Daryl. Nakasilyo ang mga acupoint ni Daryl kaya hindi na niya nagawa pang labanan ang mga ito. Walang hiya kayong mga hayop kayo. Dito na lumabas ang isang middle-aged na babae sa gitna ng maraming tao. Ito ay walang iba kundi si Laura, ang kasambahay ng pamilya Damian. Agad niyang minura si Daryl nang makarating siya sa harapan nito.
Panipi, walang ibang ibinigay sa iyo si Master Damien kundi kabutihan pero nagawa mo pa rin siyang patayin. Dapat lang na mapunta ka sa Imaiperno. Dito na niya dinuraan si Daryl sa mukha. Hindi ito magagawa ni Laura kanina dahil mukhang hindi magagawang labanan ng kahit na sino si Daryl na parang isang Diyos ng digmaan. Pero nagbago na ang lahat amga sandaling ito. Nasugatan ng husto si Daryl nang dumating na maladiwatang binibini bago siya nito itali kaya hindi na kailangan pang matakot ni Laura sa mga sandaling ito. Dito na sinimulang sermonan ng lahat si Daryl. Walang kwente kang hayop ka. Patayin niyo na siya. Oo nga, ibigti niyo siya sa harap ng lahat. Habang nasa gitna ng kanilang panenermon, maraming mga taong mula sa naglalakihang mga pamilya ang tumitig kay Daryl. Noong una ay nagawang patumbahin ni Daryl ang napakarami nilang mga bantay kaya hindi na makapaghintay ang mga ito na wasakin at balatin siya ng buhay. Wala naman ng gana si Daryl na ipaliwanag ang kanyang sarili sa harapan ng galit ng mga tao sa paligid. Ang mayor namang si Seth ay nakapasok sa circle ng mga kilalang pamilya sa Pearl City para magawa ang mga pansarili niyang plano. Kaya hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Daryl ang kanyang sarili. Kumalma kayong lahat, sigaw ni Seth, dito na siya naglakad. Paabant bago tingnan sa mga mata si Daryl at nanlalamig na sabihin, inaamin mo na ba ang mga kasalanan mo ngayon, Daryl? Ha! Huminga naman ng malalim si Daryl bago walang takot nitong tiningnan si Seth. Hindi ko pinatay si Master Damien kaya ano bang kasalanan ko? Nagalit naman dito ng husto si Seth. Dito na siya sumigaw ng, masyado ka talagang matigas. Nagawa ng tumstigo ng tauhan ni Maverick laban sa iyo kaya ano pa ang masasabi mo rito? Dito na umaban si Grady para sumigaw ng, huwag na tayong makipaglokohan sa kanya. Dapat na natin siyang turuan ng leksyon. Tumango naman dito ang mga sumasang-ayon na miyembro ng mga kilalang pamilya sa Pearl City. Oo nga, marami ng mga bantay ang nasugatan ng lalaking iyan kaya dapat lang na hindi tayo magpakita ng anumang klase ng awa sa kanya. Kabanata 3317. Turuan mo na siya ng leksyon nang makita natin kung gaano ito katigas. Narinig naman ni Seth ang sigaw ng mga tao sa paligid kaya agad niyang ikinaway ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Halikayo't suntukin ito hanggang sa umamin siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos nito ay naglakad paabant ang personal na bantay ni Seth habang hawak ang isang malambot na latigo sa kanyang kamay. Gawa sa bakal na wire at matalim na buto ng baka ang latigong ito na nagpatibay dito ng husto. Natuwa naman si Grady habang niloloko niya si Daryl. Sinasabihan na kitang umamin ka na sa mga kasalanan mo sa lalong madaling panahon kung ayaw mong magdusa ng husto, Daryl. Natuwa naman si Grady nang sabihin niya iyon. Wala nang tiyansa pang mabuhay si Daryl sa sandaling umamin ito sa ibinibintang sa kanlye. Buwisit, nainis at nagulat naman dito si Daryl. Kasabay nito ang sumisinggal niyang sagot kay Grady, huwag kang masyadong magmalaki, Grady. Hinding-hindi kita pakakawalan hanggat humihinga ako sa mundong ito. Nagmukhang walang pakialam si Daryl habang nakakaramdam ng stress sa kanyang dibdib. Buwisit, siguradong mabubuli ang sinumang tao na mawawala ng advantage. Hindi sana ako mapapasakamay ng mga taong ito kung hindi lang ako tinambangan ni Bonnie kanina. Dito na nawala ng pasensya si Seth na sumigaw ng, simulan nyo na. Agad na itinaas ng sundalo ang kanyang letigo na ipinanghambalos niya kay Daryl. Dito na narinig ng lahat ang isang malakidlat na tunog habang nagpapakita ang isang nagdudugong sugat sa katawan ni Daryl na kumalat ng mabilis sa suot nitong damit. Buwisit, huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang matinding sakit na kanyang tinanggap. Dito na nagnitnit ang kanyang ngipin para pigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw. Dito na tuluyang namula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Nagdilim naman ang mukha ni Seth nang makita niya na hindi pa rin umaamin si Daryl sa kanyang kasalanan. Sabihin mo na sa amin. Pinatay mo ba talaga si Master Damien? Sumangal naman dito ang hindi nagsasalitang si Daryl. Nagalit dito ng husto si Seth kaya agad nitong sinabihan ang bantay na ipagpatuloy ang paglatigo kay Daryl. Whip, whip, whip. Walang tigil na iwinagayway ng bantay ang latigo na tumatama ng paulit-ulit sa katawan ni Daryl. Nakasilyo ang acupoint ni Daryl kaya hindi nito nagawang igalaw maging ang kanyang mga daliri. Ito ang dahilan kung bakit wala na siyang nagawa kundi kagatin ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ng isang sandali ay nabalot ang buo niyang katawan ng sugat habang makikita ang malalaking punit sa suot niyang mga damit. Matagumpay namang ngumiti si Grady at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang paghihirap ni Daryl. Kahit na masyadong malakas si Daryl ay nagawa pa rin nila itong mahuli sa huli, hindi ba? Kasabay nito ang pagkakita ng nakatayo sa isang tabing si Lolita sa dagwang katawan ni Daryl. Matalim itong tumingin kay Daryl gamit ang nandidiri niyang mga mata.
Hindi na kaya pang panoorin ni Lolita ang mga nangyayari pero agad pa rin siyang nawala ng pakialam dito nang maalala niya ang malatrahedyang pagkamatay ng kanyang lolo. Hindi na kaya pang tiisin ni Daryl ang walang tigil na panglalatigo sa kanyang katawan. Dito na nagnitnit ang kanyang ngipin habang sumisigaw kay Seth ng, "Isa kang mayor pero hindi mo man lang malaman ang tama sa mali. Nangyari ang lahat ng ito dahil nagawa akong pagbintangan ni Grady pero nagawa mo pa ring magbulag-bulagan sa mga ginawa niya. Siguradong pagbabayaran nyo ng 10 beses ang ginawa ninyong ito sa sandaling makaligtas ako rito. At kayong mga kilalang pamilya ng Pearl City. Walang sino man sa inyo ang makakaligtas sa responsibilidad ng ginawa ninyong ito." Gigil na nagsalita si Daryl na para bang nagbibigay siya ng babala mula sa impyerno. Ha! Nanginig naman si Seth kasama ng mga miyembro ng prominenteng pamilya nang marinig nila ang babala ni Daryl pero agad pa rin silang nagalit pagkatapos nito. Nagmamatigas pa rin siya. "Patayin nyo na siya ngayon din." Pagkatapos maamon ng galit ng mga tao sa paligid, agad na binunot ni Seth ang mahaba niyang espada bago siya maglakad papunta kay Daryl. Dito na niya sinabing, kung ganoon ay hindi mo aaminin ang ginawa mong kasalanan. Kung ganoon ay tutuperin ko na ang kagustuhan mong mamatay. Dito na itinaas ni Seth ang kanyang espada at itinutok sa puso ni Daryl. Buwisit! Namula ang mga mata ni Daryl nang makita niya ang papalapit na espada ni Seth, hindi niya magawang isuko ang lahat sa tadhana sa mga sandaling ito. Mamamatay na lang ba ako ng ganito lang? Hindi. Kabanata 3318. Mayor. Nang bigla nilang marinig ang isang nagmamadaling boses bago tumama. Ang espada kay Daryl, isang malabayaning imahe ang dumating para pigilan si Seth. Ito ay walang iba kundi si Thea. Thea, napasumangot naman ng husto rito si Seth habang nanlalamig na sinasabing, "Ano ang ginagawa mo? Umalis ka sa harap ko." Masyadong arrogant si Daryl. Kaya dapat na siyang mamatay ngayong binabangganan niya ako kasama ng mga prominenteng pamilya sa Pearl City. Kasabay nito ang pagsimangot ng mga tao sa paligid ni Grady. Mayor, nababahala namang napakagat si Thea sa kanyang labi habang sinasabi na, "Huwag kang magpadala sa emosyon mo." Mayroong batas sa principality na nagbabawal sa anumang klase ng pagbitay sa harapan ng publiko. Lalabagan mo ang batas na ito sa sandaling patayin mo siya rito. Dito na nainervyos na tiningnan ni Thea si Daryl ng ilang beses habang naguguluhan sa kanyang sarili. Naniniwala siyang sinetop lang si Daryl kaya paano niya magagawang panoorin ang pagbitay dito. Ha! Natahimik naman si Seth nang marinig niya ang mga sinabi ni Thea. Dito na niya ibinalik ang kanyang espada habang galit na sumisigaw ng, "Mga bantay, dalhin ninyo si Daryl sa kulungan." Magtitipon-tipon ang mga tao sa harap ng syudad bukas ng umaga para saksihan ang pagbitay kay Daryl. Gustong-gusto ng patayin ni Seth si Daryl pero tama ang sinabi ni Thea tungkol sa batas ng principality na nagbabawal sa biglaang pagbibitay ng kahit na sino sa isang nagkasalang tao. At bilang isang mayor ay nararapat lang na sundin niya ang batas na ito. Clam! 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 Hindi nagtagal ay agad na umabant ang ilang mga sundalo para umalis sa manor kasama ni Daryl. Nakahinga na ng maluwag si Daryl sa mga sandaling ito habang binibigyan ng nagpapasalamat na tingin si Thea. Hindi niya inaasahang tutulungan siya ni Thea sa importanteng sandali na ito. Agad namang umalis ang mga miyembro ng prominenteng mga pamilya matapos dalhin ng mga bantay si Daryl, si Grady na lang ang nag-iisang natira sa loob ng manor. Lolita, nakita ni Grady ang pag-alis ng lahat kaya nagluluksa itong naglakad palapit kay Lolita habang ipinapakita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Wala na si Master Damian. Hindi na natin maibabalik pa ang kanyang buhay kaya huwag ka nang malungkot. Nagpakita si Grady ng malungkot na itsura habang nagdiriwang ang kanyang puso. Tapos na ngayon si Daryl kaya wala nang kahit na sino ang makapipigil sa akin. Nakahinga naman ng maluwag si Lolita habang sinasabi na, "Maraming salamat sa pagpunta mo ngayon para ilantad ang mga kasalanang nagawa ni Daryl. Dahil kung hindi ay baka nagawa pa siguro nito akong lokohin." Nakaramdam ng pandidiri si Lolita nang marinig niya ng pangalari ni Daryl. Hindi, okay lang iyon. Pangkaraniwang kaway ni Grady sa kanyang kamay. Isang kagalang-galang na tao si Master Damian kaya dapat ko lang itong gawin para sa kanya. Dito na inilapit ni Grady ng kaunti ang kanyang sarili kay Lolita. Dapat lang na malaman mo ang nararamdaman ko para sa iyo, Lolita. Magagawa mo ba akong pakasalan sa sandaling mahatulan ng bitay si Daryl bukas? Wala na si Master Damian kaya wala nang mag-aalaga pa sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil magiging maganda ang trato ko sa iyo. Umaasa namang tumingin si Grady kay Lolita habang naghihintay ang pagpayag nito.
Pero iniling pa rin ni Lolita ang kanyang ulo habang sumasagot ng, "Pasensya ka na Grady pero ayaw ko munang pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal ngayon. Kahit na magpakasal man ako sa kahit na sino, dapat lang na gawin ko ito sa susunod na taon pagkatapos kong magluksa sa pagpanaw ng aking lolo." 14. Sinabi ba niyang magluluksa muna siya sa kanyang lolo ng 1 taon? Nadismaya rito ng kaunti si Grady pero nagkunwari pa rin siyang naiintindihan si Lolita at tumataimbong sumagot na, "Isa ka talagang mabait na apo, Lolita. Huwag kang mag-alala dahil hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na sa pagpapakasal. Hindi naman ganoon katagal ang 1 taon kaya siguradong magagawa ko ito." Pagkatapos nito ay nakipag-usap muna ng kaunti si Grady kay Lolita bago masayang umalis sa manor. Kinagabihan, sa loob ng bilangguan sa Pearl City. Kasalukuyang nakatali si Daryl sa loob ng isang madilim at maduming selda. Wala siyang kahit na anong lakas para makagalaw sa paligid. Nakaramdam ng lungkot si Daryl habang pinapakinggan ang tunog ng dagat sa malayo mula sa pintuan ng kanyang selda. Ilang beses siyang nilatigo kaninang umaga kaya masyado pang masakit at sariwa ang kanyang mga sugat. Maliban pa ito sa pagselyo ni Bonnie sa kanyang mga acupoint. Pero hindi pa rin nagpatumpik-tampok pa si Daryl para hayaan sa tadhana ang kanyang magiging kapalaran. Agad siyang nagngit-ngit habang tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman para magamit ang kanyang internal energy sa pagtanggal ng selyo sa kanyang mga acupoint. Kabanata 3319. At sa wakas, pagkatapos ng 1 oras ng paghihirap ay nagawa na ring pakawalan ni Daryl ang kanyang mga acupoint. Peter Patter. Bago pa man makahinga ng maluwag si Daryl ay nakarinig na ito ng mga tunog ng yapot sa labas ng kanyang selda. Naging maganang mga tunog ng yapot na papalapit sa kanya. At pagkatapos ay bigla na lang tinulak pabukas ang pintuan papasok sa kanyang selda. Dito na pumasok ng mabilis ang isang magandang imahe sa maliit na puwang ng pintuan. "Buwisit, nagpadala ba si Grady ng 1 tao para patayin ako?" Nagulat dito ng husto si Daryl kaya agad niyang tiningnan ang pintuan. Pero agad siyang nakahinga ng maluwag noong makita niya kung sino ang pumasok sa kanyang selda. Ang taong ito ay nakasuot ng armor na para sa mga knight at nagkaroon din ito ng maganda at sexing katawan. Nagmukha rin itong bayani at tama. Ito ay walang iba kundi si Thea. "Bakit ka nagpunta rito, Thea?" Nasusupresang tanong ni Daryl. Hindi naman sumagot si Thea habang naglalakad ito paaban para tingnan ang mga sugat ni Daryl. At pagkatapos ay agad itong nanurmon kay Daryl. "Bakit ba kasi hindi ka nakinig sa akin kaninang umaga, Daryl? Nagpumilit ka pa ring banggain ang mayor at ang prominenteng mga pamilya. Paano mo sila magagawang labanan ng mag-isa?" Mukhang naiinis si Thea nang sabihin niya iyon kay Daryl, pero agad pa ring makikita ng kahit na sino ang pag-aalala na ipinapakita ng kanyang mga mata. Phew! Nakahinga naman ng maluwag si Daryl habang mapait na ngumingiti at sumasagot ng, "Sumugal ka ba na? Magpunta rito para sermonan ako. Nahuhulog ka na ba sa akin?" Agad na namula ang mga pisngi ni Thea habang sumasagot ng, "Manahimik ka at huwag ka nang makipaglokohan pa. Halos mamatay ka na kaninang umaga." At pagkatapos ay agad niyang tinulungan si Daryl na tanggalin ang mga bakal na nakapulupot sa katawan nito. "Kakaunti lang ang mga bantay sa mga oras na ito. Sasamahan kita paalis ng Pearl City pero huwag na huwag ka nang babalik pa rito." Seryosong sinabi ni Thea. Nadala at naantig naman dito si Daryl habang hindi maiwasang mapatanong ng, "Gusto mo akong pakawalin?" "Hay!" Nagbuntong hininga na lang diyo si Thea, at pagkatapos ay ipinakita ng kanyang mga mata ang komplikado nitong mood. "Inimbestigahan ko ang tauhan ni Maverick na si Amos kahapon. Malinaw na binayaran lang ito ni Grady pero wala pa akong sapat na ebidensya para magsampa ng kaso sa kanya. Kaya naniniwala ako na sinetop ka lang nila." Dito na biglang nagbago ang tono sa pagsasalita ni Thea. Malapit ang mayor sa pamilya McLaren at sa iba pang mga pamilya. Kaya hindi naging maganda ang ginawa mong pagbangga sa kanila kaninang umaga. Papakawalan kita ngayong gabi hindi dahil gusto kita kundi dahil nararapat lang sa'yo na makatanggap ng hustisya. Naiintindihan mo ba? Nanahimik naman si Daryl nang mapakinggan niya ang mga sinabi ni Thea. Agad siyang humanga sa pagkampi nito sa tama. Kahit na hindi masyadong naging malakas ang babaeng knight na si Thea ay nagawa pa rin nitong magkaroon ng malakas na paniniwala sa hustisya. Dito na emosyonal na nagtanong si Daryl ng, "Ano na ang mangyayari sa sandaling mapakawalan mo ako rito?" Ngumiti naman si Thea at sumagot ng, "Huwag kang mag-alala. Walang kahit na sino ang nakakita sa aking pumasok dito. Nauubos na ang ating oras kaya dalian mo na." Pagkatapos nito ay agad na umalis ng bilangguan si Thea kasama ni Daryl. Hindi naging ganoon kalaki ang Pearl City kaya mabilis na nakakilos ang dalawa.
Hindi nagtagal ay nakarating na rin sina Daryl at Thea sa gate papalabas sa city. Napatigil na lang sa paglalakad si Daryl noong papaalis na ito sa city. Nakaramdam siya ng kaunting paggalaw sa labas ng city gate. Dito na naku-curious na nagtanong si Thea nang makita nito ang biglaang paghinto ni Daryl. Ano ang problema? Ayaw mo pa bang umalis ngayon? Pagkatapos nito ay sinundan niya ang tingin ni Daryl at agad na nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya rito ang tahimik na pagtayo ng maraming tao sa labas, naghihintay ang mga ito sa tabi ng kalye sa labas ng city gate. Nakasuot ang leader nito ng isang magandang robe habang ipinapakita ang nagdidilim niyang mukha. Ito ay walang iba kundi ang mayor nilang si Seth. Thea, dito na biglang napatingin si Seth kay Thea habang sumisigaw ng, nakaisip ako na mali noong pigilan mo akong patayin si Daryl kaninang umaga. Mukhang malapit pala kayo nito sa isa't isa. Dito na sumigaw si Seth ng, dapat lang na sumama ka sa amin ng kusa, Thea. Ano sa tingin mo ang parusa na dapat mong matanggap? Oops! Dito na namutla ang magandang mukha ni Thea, nagulat siya sa biglaang mga nangyari. Hindi niya inasahan na pagsususpetsahan siya ni Seth. Kalmado at nasa postere namang tumayo si Daryl sa isang tabi habang nagpapanik sa kanyang sarili. Kabanata 3320. Seth, ginawa ni Daryl ang buo niyang makakaya para kumalma. Dito na siya sumigaw kay Seth ng, bakit ba siguradong sigurado ka nang pinatay ko si Master Damian noong marinig mo ang one-sided na pahayag ng tauhan ni Maverick? Mukhang marami-rami na nga ang mga natatanggap mong benepisyo mula kay Grady. Isang nakakatawang bagay ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang mga kilalang pamilya bilang isang mayor, pero nagawa mo pa ring pag-usapan ang tungkol sa pagkampi sa tama at sa hustisya. Isa kang hipokrito. Ha! Nagalit dito ng husto si Seth. Wala na siyang panahon para makipaglokohan kaya agad na itong sumigaw dakinin ninyo ang dalawang iyan. Patumbahin ninyo sila sa harapan ko. Dito na biglang sumugod ang nasa 100 mga bantay papunta kay Daryl. Buwisit. Napamura naman si Daryl sa kanyang sarili nang makita niya ang pag-atake ng mga sumusugod na bantay. Dito na niya ginamit ang kanyang internal energy para sagupain ang mga ito. Kasabay nito ang pagbunot ni Thea sa kanyang espada. Masyado pa ring masama ang lagay ng mga sugat ni Daryl kahit na nagawa na niyang pakawalan ang kanyang mga akya point, nagagawa niyang sagupain ang mga pag-ataking ito kapalit ng mabilis na pagkaubos ng kanyang lakas. Boom! Nang biglang matamaan ang likuran ni Daryl ng suntok mula sa isang bantay. Dito na gumawa ng nasasaktang ingay si Daryl habang nanginginig ang buo niyang katawan. Napatras na lang siya ng ilang beses bago samuka ng dugo. Nabahala ng husto si Thea nang makita niya ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang espada para paatrasan ang ilang mga tao sa kanyang harapan bago sumugod papunta kay Daryl. Agad niya itong sinuportahan sa pamamagitan ng paghawak sa isa nitong braso. Ayos ka lang ba, Daryl? Okay lang ako. Iling ni Daryl sa kanyang ulo habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Buwisit. Hindi sana siya manghihina ng ganito kung hindi dahil sa pananambang ni Bonnie at sa 12-12 ng paglatigo na natanggap niya kaninang umaga. Sa bagay, umalis na si Olena at ang mga tauhan ng Bloodhound Organization sa Pearl City 2 araw na ang nakalilipas. Hindi sana madedehado ng ganito si Daryl kung nandito lang si Olena. Thea, tumayo lang doon ang nagdidilim na si Seth habang sumisigaw ng isang mamamatay tao si Daryl kaya hindi mo dapat kawan ang kanyang pagkamatay. Bilang kapitan ng mga bantay ay nagawa mong makipagsabuatan sa kanya. Iniisip mo pa ba kung ano ang maaaring maging kapalit nito? Ibaba nyo na ang mga hawak ninyong sandata kung gusto mo pang bigyan pakita ng isa pang pagkakataon. Nagmukha namang determinado ang itsura ni Thea habang sumasagot ng huwag ka nang maging hipokrito. Ilang taon na rin akong naglingkod sa iyo kaya kilala na kita. Matagal ko nang iniisip na bumaba sa aking tungkulin ng dahil sa iyo. Sige kung ganoon. Nanginig naman sa galit si Seth habang tumuturo kay Thea at sumisigaw ng, binigyan na kita ng pagkakataon kaya huwag mo akong sisihin kung mawawalan ako ng awa sa iyo. Bitiin nyo na sila ngayon Dan. Wala sa sariling kumislap ang mga mata ni Seth nang sabihin niya ito. Nagawa siyang pagtaksilan ng tauhan niyang naglingkod sa kanya ng ilang taon kaya paano siyang hindi magagalit dito ng husto. Patayin ninyo ang dalawang iyan. Nasa 100 mga bantay ang sumigaw at sumugod paaban. Hindi ito nagawa ng mga bantay kaninang umaga noong banggay ni Daryl ang mga prominenteng pamilya na parang isang Diyos ng digmaan. Hindi na naging banta pa si Daryl sa mga bantay ngayong nasugatan na ito ng husto. Naging kalmado naman ang mukha ni Thea habang hinaharap ang mga bantay na umaatake sa kanila. At pagkatapos ay agad nitong itinulak palayo si Daryl habang seryosong sinasabi na, umalis ka na, Daryl.
Ako na ang bahalang pumihil sa kanya. Kinakailangan niyang panatilihin ang pagiging patas at hustisya sa lugar na ito kaya dapat lang nagawin niya ang lahat para makatakas si Daryl. Buwisit. Natigilan naman si Daryl habang sumisigaw ng, nahihibang ka na ba? Sa dami ng mga bantay sa kabilang banda, paano nito magagawang labanan ang mga iyon ng mag-isa? Hindi ako hibang. Tandaan mo na ako lang ang nag-iisang babaeng knight sa Pearl City kaya hindi ako magagawang matalo ng mga bantay na ito. Dito na, nakangiting kinumbinsi ni Thea si Daryl. Sige na, umalis ka na. Agad niyang ginamit ang buo niyang lakas para itulak palayo si Daryl pagkatapos nitong magsalita. Wow! Dito na sumugod ang nasa 100 mga bantay para palibutan si Thea. Sa loob ng isang iglap ay mabagsik na naglaban ang dalawang panig. Nakita ni Daryl kung paano gamitin ni Thea ang mahaba nitong espada na parang isang duwende sa gitna ng gabi, masyadong naging magaan at mabilis ang paggalaw nito habang lumalaban sa kanyang paligid pero masyado pa rin talagang marami ang kanyang mga kalaban. Kabanata 3321. Buwisit. Nagsara na lang ng husto ang mga kamao ni Daryl habang namumula ang kanyang paningin. Itinaya ni Thea ang buhay nito para iligtas siya. Isa na siguro siyang insensitive at walang pusong tao sa sandaling iwanan niya ito ng mag-isa. Tumawa naman dito si Seth. Natuwa siya nang makita niya ang pagpaligid ng kanyang mga tauhan kay Thea. Mas maigi kung susuko ka na lang, Thea, dito na tumingin ng matalim si Seth kay Daryl habang nagsasalita. Nag-iingat ng husto si Seth kay Daryl pero agad siyang naging kampante kahit na makatakas pa ito noong makita niya kung gaano nakaina ang katawan nito ngayon. Napagdesisyonan ni Seth na hulihin muna si Thea. Alam niyang hindi aalis si Daryl sa sandaling mahuli nila si Thea. Hindi naman sumagot si Thea kay Seth. Napakagat na lang ito sa kanyang labi habang ipinagpapatuloy ang pakikipaglaban ng mabagsik sa mga bantay, pero hindi na siya naging kasing bilis at kasing lakas noong una siyang makipaglaban sa mga ito kanina. Dahan-dahan itong bumagal habang unti-unting nauubos ang Saint Energy sa kanyang katawan. Hay! Dito na napabuntong hininga si Daryl habang pumupulot ng isang bato mula sa tabi. Ano ang ginagawa niya? Napasimangot na lang si Seth nang makita niya ang ginagawa ni Daryl. Gagamit ba talaga si Daryl ng mga bato ngayong alam na niyang wala na siyang mapupuntahan pa? Kasabay nito ang pagkabahala ni Thea. Bakit nandito ka pa rin, Daryl? Umalis ka na. Hindi ginamit ni Daryl ang pagkakataong ibinigay niya para makatakas at sa halip ay nagawa pa nitong pumulot ng mga bato para makipaglaban. Ano ba talaga ang gusto nitong mangyari? Hindi naman sumagot si Daryl habang walang tigil na iginagalaw ang mga bato. Marami ang mga nakakalat na bato sa mga halaman na nasa labas ng city gate kaya nagawang makaipon ni Darlie ng maraming mga bato nang walang kahirap-hirap. Naglagay siya ng maraming bato sa kanyang harapan habang pinapalis siya ni Thea. Ginamit ni Daryl ang mga batong ito para bumuo ng isang formation. Masyado nang malala ang mga sugat ni Daryl kaya hindi nito magawang tulungan si Thea sa pakikipaglaban, kaya agad nitong naisip na bumuo ng isang formation. Ano? Dito na biglang nakaramdam si Seth ng kakaiba nang makita niya ang mga batong ginagalaw ni Daryl. Napansin niya na naging makalat ang mga batong iyon sa paligid habang kakaiba itong inaayos ni Daryl sa mga sandaling ito. Seth! At noong bumubulong si Seth sa kanyang sarili, ipinalakpak ni Daryl ang kanyang mga kamay habang nagpapakita ng isang bastos na mukha. Hindi ka ba nahihiya na gumamit ng napakaraming mga tauhan para labanan ang isang babae? Bakit hindi mo ako labanan? Halika, rito kung kaya mo. Pagkatapos nito ay agad na tumungtong si Daryl sa rock formation. Gusto mo na nga talagang mamatay. Nagagalit na sinabi ni Seth. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako ngayong malapit ka ng mamatay. Bilang isang mayor na puno ng dignidad, paano magagawang hayaan ni Seth ang isang poganti na ipahiya siya? Dito na hinawakan ni Seth ang kanyang espada bago sumugod sa rock formation na binuo ni Daryl. Agad na nagpakita ng bahagyang pagngiti si Daryl sa mga sandaling ito, nasa sabik na siyang makita ang pagpasok ni Seth sa kanyang bitag. Hindi talaga naging ganoon katalino. Si Seth, mabilis pa rin itong magalit. Dito na sumigaw si Daryl kay Deang, dalhin mo ang mga bantay na iyan dito. Kampanteng sinabi ni Daryl. Ang formation na binuo ni Daryl ay tinatawag na four-phase formation. Isa itong medium tier na formation sa Baichi Formation Manual, pero naging sapat na ito para kay Seth. Nabahala naman ng husto si Thea nang marinig niya si Daryl. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayaw mong umalis noong sabihan kitang umalis. Kaya ano pa, ang punto ng paggalaw mo sa mga batong iyan? Nainis ng husto si Thea pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya naniwala kay Daryl noong makita niya kung gaano ito kakampan. Dito na siya mabilis na kumilos para dalhin ang mga bantay sa formation.
Daryl. Naiinis namang tumingin si Seth kay Daryl noong makita niya ang pagpasok ng kanyang mga tauhan sa rock formation. Hayop ka talaga. Iniisip mo ba na matatalo mo kami sa pamamagitan ng pag-aayos mo sa mga batong ito? Ganito ka na ba talaga, kamangmang? Nakahanda na si Seth na ipag-utos ang pagpatay kina Daryl at Thea pero agad siyang natulala sa mga sumunod na nangyari. Kabanata 3322. Nasupresa si Seth nang makita niya ang pagharang ng mga batong iyon kay Daryl na para bang gumagalaw ang mga ito. Maging ang kanyang mga tauhan ay naligaw sa kanilang mga pinupuntahan pagkatapos nitong magsipasok sa rock formation. Paano itong nangyari? Maging si Thea ay natigilan nang makita niya ang nalilitong si Seth at ang mga tauhan nito sa mga batong inilatag ni Daryl para sa kanila. Papaano niya itong nagawa? Thea. Nang matulala si Thea sa sobrang gulat, nakangiti namang sumigaw si Daryl ng, "Huwag ka nang tumulala riyan, halika na." Narinig ni Thea si Daryl kaya mabilis siyang sumama rito. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nailabas ni Daryl si Thea sa four-face formation. Sa kabilang banda ay kasalukuyan pa ring nakakulong si Seth at ang kanyang mga tauhan sa formation na parang mga manok na walang ulo, hindi nila magawang ilabas ang kanilang mga sarili rito. Natulala at nagulat sa kanyang nasaksihan habang hindi makapaniwalang tumitingin kay Daryl. Gumamit lang si Daryl ng ilang mga bato para ikulong ang kanyang mga kalaban. Sino ang maniniwala rito nang hindi nila ito nakikita? Seth, dito na humakbang si Daryl palabas ng rock formation bago ngumitisa. Nakakulong pa rin si Seth. At, pagkatapos ay agad niya itong inasar. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tandaan mo, babalikan kita. Pagkatapos nito ay sinenyasan na ni Daryl si Thea na umalis kasama niya. Buwisit. Halos sa mukha na ng dugo si Seth sa sobrang galit, dito na siya nagpatuloy sa pagsigaw, "Hayop ka talaga, Daryl. Mahuhuli at mahuhuli rin kita." Hindi naman pinansin ni Daryl si Seth habang unti-unting nawawala ang imahe nila ni Thea sa paningin ng mga ito sa loob ng isang iglap. Boom! Dito na hinampas ng malakas ni Seth ang kanyang palad sa bato, agad na nagdilim ang kanyang itsura nang marealize niya ang ginawang pagtakas ni Daryl at Thea. Inakala niya na mahuhuli niya sina Thea at Daryl nang walang kahirap-hirap noong gabing iyon pero hindi niya pa rin inasahan na magagawa silang ikulong nito sa mga batong iyon. Nakakahiya, sigaw ni Seth sa kanyang mga tauhan, "Makinig kayo mga walang kwenta kong tauhan. Maghanap kayo ng daan palabas sa lugar na ito." Wala namang magawa na kahit ano ang mga tauhan ni Seth. "Master, mukhang napapaligiran ng napakaraming bato ang lugar na ito." "Oo nga, hindi naming manahap ang lugar na pwede nating labasan." Higit isang oras na ang nakalipas pero kasalukuyan pa ring nakakulong sina Seth at ang kanyang mga tauhan sa four-face formation. Whoosh! Nang biglang maramdaman nila ang isang aurang nagmumula sa isang bahagi ng kalangitan hindi kalayuan sa kanila. Dito na nila nakita ang isang balingkinitang imahe na nagpakita sa kanilang mga paningin. Nakasuot ang taong ito ng isang mahaba at kulay pula at itim na dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan, pero malinaw ding makikita ang matinding panlalamig at gigil sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Bonnie. Umalis si Bonnie nang selyuhan niya ang mga acupoint ni Daryl kaninang umaga. Gusto niya sanang magduso muna ito ng kaunti sa Pearl City. Pagkalipas ng 10 oras ay naramdaman ni Bonnie ang pagdating ng tamang oras kaya agad na siyang bumalik para alamin ang mga nangyari. Dito na niya nakita si Seth at ang nasa 100 mga bantay na nakakulong sa isang rock formation sa labas ng city gate. Napasimangot na lang ito habang papalapit sa kanila. Agad na tinanong ni Bonnie si Seth pagkarating nito sa rock formation. Nasaan si Daryl? Hindi ito naging malakas pero agad na makakaramdam ng takot ang sinumang makakarinig nito. Wow! Natuwa ng husto sina Seth at ang kanyang mga tauhan nang makita nila si Bonnie. Nasabik ng husto si Seth habang sinasabi na, "Tamang-tama ang dating mo, binibini." Tumakas si Daryl sa kulungan at pagkatapos ay ikinulong naman niya kami sa gitna ng mga batong ito. Dito na biglang nagmakaawa si Seth. "Pakiusap, tulungan mo na kami rito." Naisip ni Seth na malakas si Bonnie dahil hindi man lang ito nagawang tapatan maging ni Daryl. Kaya naniniwala si Seth na may paraan si Bonnie para mailigtas sila rito. Ano? Agad na nanlamig ng husto ang magandang mukha ni Bonnie nang malaman niya ang nangyari. Dito na niya nagagalit na sinabing, "Mga walang kwenta." Nagawa na niyang selyuhan ang mga acupoint ni Daryl kaya hindi na nito magagawa pang lumaban pero nagawa pa rin ng mga taong ito na patakasan siya. Hindi ba't dapat lang silang toay na mga walang kwente? Kabanata 3323. Hindi naman pinansin ni Bonnie si Seth. Agad na kumislap ang kanyang katawan papunta sa direksyon kung saan lumipad si Daryl.
Kahit na isa pang diwata si Bonnie, wala pa rin itong alam tungkol sa mga formation kaya wala siyang maitutulong sa nangyari kay Seth at sa mga tauhan nito. Ano? Malinaw na makikita ang kahihiyan sa mukha ng mangiyak-ngiyak ng si Seth. Nako, hindi. Makukulong na lang ba tayo rito habang buhay? Walang tigil na tumakbo sina Daryl at Thea ng higit sa 2 oras. At pagkatapos ay dahan-dahan nang bumagal ang mga ito nang maramdaman nilang ligtas na silang dalawa. Dito na nakarating ang dalawa sa gilid ng isang burol. Phew! Huminga ng malalim si Daryl habang nare-relax sa kanyang kinaroroonan. Buwisit! Ligtas na rin tayo sa wakas. Daryl! Dito na umabad si Thea para magtanong ng paano mo nagawa ang bagay na iyon. Ano ang pangalan ng pattern na ginawa mo sa mga batong nagkulong sa kanila kanina? Namanghalang ako matapos mong maikulong ang ganoon karaming tao sa loob nito kanina. Hindi na maitago pa ni Thea ang kanyang pagkasabik ng maisip niya. Ang pagkakulong ng grupo ni Seth sa rock formation na hindi nila malabasan. Napangiti naman si Daryl nang makita niya ang umaasang mukha ni Thea. Tinatawag itong four-face formation. Isa itong uri ng formation. Normal lang syempre na hindi mo ito maintindihan dahil walang kahit na anong formation ang pinag-aaralan sa mundo ninyo. Ayaw na sanang ipaliwanag pa ito ni Daryl pero agad niyang naramdaman na mali para sa kanya ang patuloy na maglihim ngayong isinugol na ni Thea ang buhay nito para iligtas siya. Isang formation. Napasimangot naman dito si Thiel nang may confuse siya sa dami ng mga impormasyon na kanyang natanggap. At pagkatapos ay agad na nag-react si Thea at nagtanong ng ano ang isang formation. Ano ang ibig mong sabihin? At bakit mo nasabi ang salitang mundo ko? Roar! Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl habang hinahanda ang kanyang sarili na magpaliwanag kay Thea nang bigla siyang makarinig ng angle mula sa isang halimaw na nasa loob ng kakahuyan. Dito na nakita ni Daryl ang isang itim na aninong tumatakbo papunta sa kanyang paningin. Buwisit! Anong klase ng halimaw ito? Napatras na lang dito si Daryl. Agad siyang naningkit habang sinusubukan na tingnan ng maigi kung anong klase ng nilalang ito. Ito ay walang iba kundi isang higante at kulay itim na osong may 3 metrong taas, makikitang nababalot ang katawan nito ng isang madilim na balahibo habang ibinubuwelo ang makikinang niyang mga kuko kina Daryl. Agad na nagulat si Thea nang makita niya ang dambuhalang oso. Dito na niya sinabing, well, walang tigil tayong tumakbo kaya hindi natin namalayang napadpad na pala tayo sa Giant Bear Mountain. Giant Bear Mountain. Natigilan naman si Daryl nang marinig niya ito. Huminga naman ng malalim si Thea habang sinasabi na, ang Giant Bear Mountain ay isang komplikadong lupain na tinitirhan ng maraming mga higanteng oso kaya naging mapanganib para sa kahit na sino ang pagpunta rito. Dito na biglang naging seryoso ang maselang mukha ni Thea. 2 taon na ang nakalilipas ng manirahan dito ang isang grupo ng mga bandido, nagawa ng mga itong mapaamo ang mga itim na osong nakatira sa bundok na ito na nagbigay sa kanila ng matinding lakas. At ngayong nagawa tayong sugurin ng higanteng oso na ito. Naniniwala ako na malapit lang sa ating posisyon ang grupo ng mga bandidong tinutukoy ko. Buwisit, paano naging posible sa isang grupo ng mga bandido na magpaamo ng higanteng mga oso? Hindi naman maiwasang mapasimangot dito ni Daryl. Peter Patter. Dito na siya nakarinig ng mga tunog ng yapak hindi kalayuan sa kanila bago magpakita ang nasa 12 mga maskuladong lalaki na may hawak ng mahahabang mga saber. Sila ang mga bandidong nakatira sa Giant Bear Mountain. Pinamunuan ng mga ito ng isang maskuladong lalaki na mayroong hawak na higanting maso sa kanyang kama. Masasabi ng kahit na sino na nagtatanglay ito ng matinding lakas. Ito ay walang iba kundi si Osrem, ang leader ng mga bandido sa bundok na ito. Buwisit, hindi ba't bigla na lang nagpakita ang mga bandidong ito nang mapag-usapan namin ang tungkol sa kanila? Napasimangot na lang si Daryl nang makita niya si Osrem at ang mga tauhan nito. At mas tumindi ang pait sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang lakas ng mga ito. Ang bawat isa sa mga ito ay mayroong mga lakas na hindi bababa sa Saint King. Hindi pa tuluyang nakaka-recover ang lakas ni Daryl dahil katatapos lang nitong tumakbo para mabuhay palayo sa Pearl City. Kabanata 3324. Sila ba talaga ang mga bandidong nakatira sa Giant Bear Mountain? Nagulat ng husto rito si Thea habang ipinapakita ang nag-iingat niyang mukha. Ang lakas ng loob ninyong dalawa na pumasok ng walang palam sa Giant Bear Mountain. Lumapit si Osrem kina Daryl at Thea habang ipinapakita ang mabagsik niyang mukha. Nang mapadpad kayo sa lugar namin, ikaw ano? Napakaganda ng babaeng ito. Agad na napatingin ang nagsasalitang si Osrem kay Thea. Dito na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ha! Kasabay nito ang pagtingin ng mga kasabwat ni Osrem kay Thea ng husto.
Agad silang nabighani sa angkin nitong kagandahan. Napakaganda ng babaeng ito. Tingnan mo na lang ang nagapahinhin niyang itsura. Agad na nina si Thea sa uhaw na pagtingin sa kanya ni Oswem at ng mga kasabwat nito. Dito na siya nanlalamig na sumagot ng, "Nagkataon lang na mapadaan kami rito, hindi namin ginustong bastyusan kayo. Ako nga pala ang babaeng knight ng Pearl City na si Captain Thea. Kaya dapat lang na umayos kayo." Nagmukhang kalmado rito si Thea habang nainerbyo sa kanyang dibdib. Masyadong malakas ang mga lalaki sa kanyang harapan kaya nagawa ng mga itong magpaamo ng mga higanting oso. Babaeng knight ng Pearl City. Natigilan ang bawat miyembro ng bandido ni Oswem nang marinig nila iyon. Dito na tumawa ng malakas si Oswem habang tinitingnan ng maigi si Thea at sinasabing, "Ikaw pala ang babaeng knight ng Pearl City. Hindi na ako magtataka kung bakit ka naging iba sa mata namin." Walang pag-aalinlangang kumislap ang mga mata ni Oswem habang sinasabi na, "Narinig ko na magaganda at sexy raw ang mga babaeng knight sa Pearl City. Totoo nga ang mga naririnig namin tungkol sa inyo. Masyado na kaming matagal dito sa Giant Bear Mountain at nagawa na rin naming mandukot ng mga babae mula sa iba't ibang mga mayayamang pamilya noon pero hindi pa kami nakakakuha ng isang babaeng knight kailanman." Agad na pinaligiran ng mga kasabwat ni Oswem sina Daryl at Thea nang magsalita ang kanilang pinuno. "Ikaw." Nagpanik at nainas naman dito si Thea. "Huwag na huwag mo akong babanggain." Kalmado namang tumayo sa lugar na iyon si Daryl. Mas tumindi ang tuwang nararamdaman ni Oswem habang mas tumitindi ang nerbiyos ni Thea. Natawa na lang ito sa sobrang tuwa habang sinasabi na, "Huwag ka nang matakot, magandang knight. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka sa amin. Hindi mo ba nakita ang higanting oso na lumapit sa inyo kanina? Pinaamo namin ang isang iyan. Siguradong maiinis ito sa sandaling lumaban kayo kaya hindi nyo na kami masisisi sa sandaling piliin ninyong lumaban sa amin." Hindi man lang tumingin si Oswem kay Daryl habang nagsasalita. Inakala niya na wala na silang dapat pang-alalahanin kay Daryl ngayong wala itong Saint Energy at kasalukuyan ding puno ng sugat sa kanyang katawan. Nabahala at napuno naman ng desperasyon dito si Thea. Inakala nilang ligtas na sila matapos nilang makatakasan ang grupo ni Seth nang bigla naman silang mapadpad sa loob ng Giant Bear Mountain. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sinasabi kay Oswem na, "Mga magnanakay talaga kayo. Wala kayong kinikilalang mga batas. Humingi kayo ng tawad kay MS. Thea kung ayaw ninyong masaktan." Mukhang walang pakialam si Daryl nang pagbantaan niya ang mga bandido. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting tensyon nang mapasok sila sa isang delikadong sitwasyon na kagaya nito. Natigilan naman si Oswem at ang kanyang mga tauhan nang marinig nila ito. Inakala nila na nagkamali lang sila ng pandinig. Ano ang sinabi niya? Sinabihan niya ba tayo na humingi ng tawad sa babaeng knight na ito? Malala na yata ang sira sa utak ng batang iyan. "Daryl," nababahalang sinabi ni Thea, "itigil mo na ang mga kalokohan mo." Walang awa ang mga bandidong ito habang si Daryl naman ay puno ng sugat sa kanyang katawan pero nagawa pa rin itong pagbantaan ang mga bandido. Ngumiti naman si Daryl habang sumasenyas kay Thea na huwag nerbyosin. At sa huli ay nakabalik na rin sa realidad ang isipan ni Oswem. Dito na siya tumingin kay Daryl para sabihin, "Pagod ka na bang mabuhay, bata?" Hindi naman siya pinansin ni Daryl habang inilalagay ang kanyang daliri sa kanyang bibig para gumawa ng isang mahabang sipol. Ginamit ni Daryl ang kakayahan niyang manggaya para senadoryasan ang higanting oso na lumapit sa kanila. Sa bagay, nagawa niya ring makuha noon ang Beast Taming Loop sa Nine Mainlands. Habang inoobserbahan ni Daryl ang oso, narealize niya na gumamit ang mga bandidong ito ng isang uri ng medisina para mapaamo ang higanting oso na iyon. Ito rin ang ginagamit ng ilang mga tao sa Nine Mainlands para mapaamo ang ilang mababangas na hayop sa kagubatan. Kaya agad na tumawa si Oswem at ang kanyang mga tauhan nang marinig nila ito. Masyadong malakas ang pamamaraang ito kung ikukumpara sa ginagawa ni Daryl. Kabanata 3325. Hoy bata, anong tunog ang sinusubukan mong gayahin? Isa ba siyang mangmang? Wala nang gana si Oswem na makipaglokohan kay Daryl kaya agad niyang hinawakan ng maigi ang higanti niyang hammer para ihampas ito kay Daryl. Hindi naman nagpanik si Daryl nang makita niya ang reaksyon ni Oswem. Agad siyang humakbang paatras bago sumigaw kay Thea ng, "Magtago ka sa likuran ko, Thea." Napatadyak naman ang nababahalang si Thea ng kanyang paa nang marinig niya si Daryl. "Ano pang silbi ng pagpapatago mo sa akin dito sa likuran mo ngayong nagawa mo na silang hominin?" Roar! Nang titomi na ang higanting maso kay Daryl, agad na naging bayulente ang higanting oso sa kanilang tabi bago sumugod papunta sa kanila. Namula ng husto ang mga mata ng higanting oso na para bang wala na ito sa kanyang sarili.
Agad nitong tinarget ang leader na si Oswem. Ano ang nangyayari? Agad na nagbago ang itsura ni Oswem nang makita niya ang oso. Dito na siya nagmamadaling tumalon sa tabi para magtago. Kasabay nito ang pagkuha niya sa isang pakete ng pulbos na kanyang iwinisik sa higanting oso. Tama nga ang hinala ni Daryl. Napapahamon ng grupo ni Oswem ang mga oso gamit ang isang espesyal na uri ng gamot. Pero agad na na-stress si Oswem nang hindi gumana ang hawak niyang gamot sa oso. Agad na nawala katinoan ang oso sa kanyang harapan. Gumawa muna ito ng isang nakakatakot na sigaw bago iwagaywag ang kanyang mga kuko para muling umatake kay Oswem. Sa loob ng isang iglap ay nagawang ilaga ni Oswem ang mga pag-atake ng oso. Dito na niya naramdamang wala na siyang magawa pa. Natigilan naman ang kanyang mga kasabwat nang makita nila ang mga nangyari. Bakit naman biglang mawawala sa kanyang sarili ang higanting oso na iyan? Terror. Maging si Thea ay nagulat at natigilan sa kanyang nakita. Ano ang nangyari? Hindi ba't napaamo na ng mga bandidong iyan ang higanting oso? Kung ganoon ay bakit ito biglang nagwala? Walang tigil itong inatake at hinabol ang leader ng mga bandido. Tumayo naman doon si Daryl na para bang wala itong pangamba sa mga nangyayari. Ginamit niya ang mimic technique para bigyan ng instruction ang higanting oso bago gamitin ang kanyang beast taming loop. May kakayahan ng beast taming loop na kontrolin ang anumang halimaw sa mundo. Kaya natural lang na sundin ng oso ang kanyang Ming Autos nang walang kahirap-hirap. Nakaramdam ng kahihiyan si Oswem nang walang tigil siyang atakihin ng 0S0. Hindi nagtagal ay agad na sumali sa aksyon ang kanyang mga kasabwat. Nakahanda na ang mga itong tulungan si Oswem na kontrolin ang higanting oso pero masyado pa rin tong malakas at makapangyarihan. Walang magawa ang mga bandidong ito kahit na magkaisa pa silang lahat. Hoy! Dito na biglang ngumiti si Daryl habang sinasabi na humingi ka ng tawad kay MS. Thea ngayon din kung ayaw mong durugin ka ng buhay ng oso na iyan. Buwisit! Narinig ni Oswem si Daryl, dito na siya biglang nag-react habang nakatinging sumasagot kay Daryl ng ikaw ba ang may gawa nito? Agad niyang naalala na dinaanan lang si Daryl ng osong ito ng ilang ulit nang hindi ito inaatake. Si Oswem lang ang nag-iisang inatake nito. Kaya mahahalata na si Daryl ang may kagagawa ng pagiging bayolente ng osong iyon. Mangmang, napamura na lang sa kanyang sarili si Daryl habang nanlalamig na sinasabing maiksi lang ang pasensya ko kaya magdesisyon ka na ngayon Dan. Ikaw, nagalit ng husto rito si Oswem. Hindi siya makapaniwala na pinagbabantaan siya ng batang ito. Nagawa niya at ng kanyang mga kasabwat na sakupin ang buong Giant Bear Mountain ng ganito katagal. Kaya kailan pa nila nagawang sumuko sa kahit na sino. Pero agad na na-realize ni Oswem at ng kanyang mga kasabwat na wala silang magagawa sa bayolente at higanting oso na ito. At hindi nagtagal ay, nagawang ihampes ng oso ang kanyang sarili sa balikat ni Oswem kung saan sumirit ang sariwa niyang dugo. Sige na, humihingi na ako ng tawad. Humihingi na ako ng tawad. Sigaw ni Oswem sa sobrang sakit. Nagdadalawang isip si Oswem na sumuko kay Daryl pero wala pa rin siyang magagawa rito. Siguradong mapapatay na siya ng higanting oso sa sandaling hindi pa niya ito pakinggan. Kabanata 3326. Patawarin mo na ako, MS. Thea, agad na nagmakaawa si Oswem kay Thea habang sinasabing nabastos kita kanina. Umaasa ako na mapapatawad mo ang aming ginawa sa iyo. Alam kong mali ako kaya pahintuan niyo na ang higanting oso na ito. Halos mangiyak-ngiyak na si Oswem nang isigaw niya iyon. Siguradong mamamatay ako sa pag-atake ng higanting oso na iyon sa sandaling hindi pa ito tumigil. Hay! Dito na biglang nagising sa katotohanan ang isipan ni Thea. Agad na nagpakita ng komplikadong itsura ang maislan niyang mukha habang mayanhing sumasagot ng patigilan mo na ang osong iyan, Daryl. Kahit na gaano pa kasama ang mga bandidong kagaya ni Oswem, hindi pa rin sila karapat dapat para mamatay. Bahagya namang ngumiti si Daryl bago sumipol sa oso. Dito na biglang kumalma ang higanting oso bago maglakad ng dahan-dahan palayo sa kanila. Hay! Nakahinga na rin ng maluwag si Oswem at ang kanyang mga kasama sa nang makita nila ang pag-alis ng higanting oso na iyon. Agad na nasupresa at na-curious si Thea nang makita niya ang nangyari. Paano mo ito nagawa, Daryl? Ay ginamitan nito si Seth at ang kanyang mga tauhan ng isang formation at ngayon ay nagawa naman nitong sipulan ng isang higanting oso para sundin ang kanyang mga utos. Gaano karaming lihim ba ang itinatago nito? Mamaya ko na sasabihin sa iyo. Ngiti ni Daryl bago maglakad ng mabilis papunta kay Oswem at sa mga kasama nito. At nang makarating sila sa harapan ng mga ito, agad na kumuha si Daryl ng isang pil na kanyang ipinalunok kay Oswem. Gulp!
Napagod ng husto si Osram matapos habulin ng higanteng oso kaya hindi na siya nakapag-react pa sa pagpapalunok ni Daryl ng isang pil sa kanya. Buwisit! Nagalit ng husto si Osram habang nakatingin kay Daryl, "Hoy, ano ang ipinainom mo sa akin? Huwag kang mag-alala dahil ito lang ang Afix Immortal Pill." Nakangiting. Sinabi ni Daryl, "Isa itong uri ng mabagal na lasong kumakalat sa iyong katawan. Siguradong maaagnas ang iyong katawan sa sandaling hindi ka makainom ng antidote sa loob ng 1 taon, dito ka na unti-unting mama-MT. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, hawakan mo ang ibabang bahagi ng sikmura mo. Nakakaramdam ka ng kaunting sakit tama." Nagmukhang kalmado si Daryl nang sabihin niya iyon. Pagkatapos ng nangyari si Pearl City, na-realize ni Daryl na kinakailangan niyang palakasin ang kanyang sarili para umangat ang kanyang posisyon sa mundong iyon. Hindi naging mahinda ang mga bandidong ito kaya sayang lang kung papatayin niya ang mga ito. Kaya mas maigi kung pasusukuan niya na lang ang mga ito. Afix Immortal Pill. Dito na nagmukhang demonyo ang itsura ni Osram dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinasabi ni Daryl. Pero agad na nagbago ang kanyang itsura nang hawakan na niya ang ibabang bahagi ng kanyang sikmura. Naramdaman ni Osram sa mga sandaling ito ang isang mahapding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang sikmura. Sigurado siya na nagsasabi ng totoo ang taong ito. Buwisit! Natakot ng husto ang mga tagasunod ni Osram habang sinisigawan nila si Daryl. "Hoy, gusto mo na talagang mamatay. Ang lakas ng loob mong lasunin ang boss namin ah. Ibigay mo na ang antidote ngayon din kung ayaw mo pang mamatay." Nasa 100 ang mga tagasunod ang mabilis na pumaligid kay Daryl. Hindi naman nagpanik sa mga ito si Daryl habang dahan daw ang sinasabi na, "Gusto ninyo akong aksyonan." Hindi pa naman nakakalayo ang higanteng oso na iyon kanina. "Hayaan mong sabihin ko sa inyo na ako lang ang nag-iisang tao sa buong Roland Continent na may kakayahang gumawa ng antidote para sa Afix Immortal Pill na ininom ng leader nyo. Kaya ihanda nyo na rin ang libingan ng inyong amo sa sandaling patayin nyo ako rito." Ito, agad na napatingin sa isa't isa ang mga maskuladong lalaki habang tumitigil sa pagpapadalos-dalos ng. Marinig nila ito. Dito na tumingin si Daryl kay Osram habang sinasabi na, "Wala naman tayong hinanakit sa isa't isa sa totoo lang. Ginawa ko ito dahil alam kong malalakas kayong tao kaya napagdesisyonan ko na gawin kayong mga tagasunod ko. Sisiguruhin ko sa inyo ang inyong kaligtasan sa sandaling sumuko kayo sa akin. Ano sa tingin ninyo? Hindi ko naman kayo pipilitin kung ayaw ninyong sumuko. Pero makasisiguro kayo sa inyong sarili na 1 taon na lang ang itatagal mo sa mundong ito." Agad na nagbago ang itsura ni Osram nang marinig niya iyon. Agad siyang nagalit pero wala na siyang naisagot pa sa mga sandaling ito. Kabanata 3327. Sige. At sa wakas, pagkatapos ng 10 segundong katahimikan ay isinantibi na rin ni Osram ang kanyang pride at agad na yumuko kay Daryl habang sinasabi na, "Sumusuko na ako sa iyo. Mula ngayon ay ikaw na ang ituturing naming boss." At pagkatapos ay agad niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan. "Ano pang itinatayo tayo ninyo riyan? Batiin niyo na ang bago nating boss ngayon Dan." Nagdadalawang isip talaga si Osram na sumuko kay Daryl. Pero wala na siyang magagawa ngayong hawak na ni Daryl ang kanyang buhay. Siguradong mamamatay siya sa sandaling hindi siya rito sumuko. Sa loob ng isang iglap ay agad na. Itinago ng mga tauhan ni Osram ang kanilang mga sandata habang yumuyuko sa harapan ni Daryl. "Binabati ka namin, boss." "Boss." Natuwa ng husto si Daryl nang makita niya iyon. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, "Magaling, mula ngayon ay isa na tayong team. Ako nga pala si Daryl Darby. Maaari ninyo akong tawagin bilang Kuya Daryl." Mabilis namang itinanggo ni Osram at ng mga tauhan nito ang kanilang mga ulo nang marinig nila ang mga sinabi ni Daryl. Ito, nanginig ng husto ang katawan ni Thea nang makita niya iyon. Natigilan siya sa kanyang mga nasaksihan. Nagawa niyang mapasuko ang mga bandidong ito ng ganoon kadali. Masyado itong kahanga-hanga. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Osram, Daryl at Thea sa kani-kanilang kampo. Nainis ng husto si Osram noong una pa lang. Pero agad siyang humanga sa pagkatao ni Daryl nang makipag-usap na ito sa kanila ng maayos. Pagkatapos nilang bumalik ay agad na inutusan ni Osram ang kanyang mga tauhan na maghanda ng isang banquet para sa bago nilang boss. Mga kapatid, at nang magsimula na ang banquet ay agad na itinaas ni Daryl ang kanyang wine glass habang tumitingin sa kanyang paligid. "Ikinagagalak kong makilala kayong lahat, mga kapatid. Halina't mag-toast tayo." Pagkatapos nitong magsalita ay agad na itinaas ni Osram at ng mga kasama nito ang kani-kanilang mga baso. Si Thea lang ang nag-iisang naiinis na nakaupo sa kanyang kinauupuan sa mga sandaling iyon. Siya ang babaeng knight ng Pearl City kaya natural lang na mapuno siya ng pride sa kanyang sarili.
Kaya paano niya magagawang umupo kasama ng mga bandidong ito? Sa bagay, nakaramdam din ng inis si Thea sa inasal ni Daryl kanina. Itinuring ni Thea na isang taong puno ng dangal si Daryl. Pero hindi niya inaasahang makakasundo nito ang mga bandidong iyon. Nakita ni Daryl ang kakaibang itsura ni Thea pero hindi pa rin niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa pakikipag-inuman sa kanyang mga kasama. Ang pagkakaibigan ng mga lalaki ay nabubuo sa wine na nakalatag sa lamesa. At pagkatapos ng ilang baso ay agad na napalapit ang relasyon ni Daryl, Oswem at iba pang mga miyembro ng bandido. Boss, nakainom na ng kaunti si Oswem nang sabihin niya kay Daryl na, narinig ko na ikaw ang nakikitirang manugang ng pamilya Damian pero nagawa ka pa rin nilang pagbintangan sa bagay na hindi mo naman ginawa, at dahil dito ay nagawa mong makatakas. Dito na nagagalit na sinabi ni Oswem na, buwisit, dapat lang napangunahan ko ang aking mga kasama para ipaghiganti ka, boss. Dito na sumagot ng malakas ang iba pang mga miyembro ng grupo. Oo nga, dapat lang na ipaghiganti ka namin, boss. Buwisit, hindi ko talaga nagustuhan kailanman ang mga malalaking pamilya na iyon sa Pearl City. Sumigaw ang lahat habang nakikipag-usap sa isa't isa. Dito na biglang nag-alala ang kanina pang tahimik na si Thea sa kanyang kinarurunan. Daryl, hindi ka dapat magpadalos-dalos dito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Thea habang kanyang sinasabi kay Daryl na, kahit na masama ang mga pamilya sa Pearl City, may mangilan-ngilan pa rin sa kanilang mga mabubuting tao, kaya... Pinutol naman ng ngiti ni Daryl si Thea sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala dahil palagi kong isasang-alang-alang ang tama at hindi magpapadalos-dalos sa aking mga ginagawa. Habang nagsasalita, tumingin si Daryl kay Oswem at sa mga kasama nito, mga kapatid, hindi ninyo kailangang masali sa paghihiganti ko sa mga naglalakihang pamilya sa Pearl City. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo. Mula bukas ay pupunta kayo roon para protektahan ng patago si MS. Lolita, huwag na huwag kayong gagawa ng gulo sa ibang mga pamilya at hindi rin nila dapat malaman ang tunay ninyong mga pagkatao. Naiintindihan ba ninyo ako? Nagmukhang seryoso si Daryl nang sabihin niya iyon. Kahit na nagawa niyang tumakas sa Pearl City, nag-alala pa rin si Daryl kay Lolita. Sa bagay, nagawa niyang aipangako kay Master Damian na poprotektahan niya si Lolita anuman ang mangyari. Kabanata 3328. Napatingin na lang si Oswem sa kanyang mga kasama nang marinig nila ito. At pagkatapos ay napahinga na lang ng malalim si Oswem habang humahangang sinasabi na, Boss, hindi na maganda ang naijing trato sa iyo ng pamilya Damian pero nagawa mo pa rin silang protektahan ng patago. Masyado ka talagang kahanga-hanga. Wala pong problema, huwag po kayong mag-alala dahil pupunta kami sa Pearl City bukas. Walang kahit na anong mangyayari kay MS. Lolita hanggat nandoon po kami. Kasabay nitong nanginig ang katawan ni Thea. Hindi ito makapagsalitang tumitig kay Daryl sa mga sandaling iyon. Kung ganoon ay kinuha niya mga tauhan ng mga bandidong ito para protektahan si MS. Lolita. Hindi siya nagawang pagkatiwalaan maging ni Lolita sa mansyon ng mga Damian kanina pero nagawa pa rin niyang maging concern sa seguridad nito. Masyado na talagang kahanga-hanga ang pasensya ni Daryl, isa nga talaga itong gentleman. Nagpatuloy ang banquet hanggang sa lumalim ang gabi. Daryl, pagkatapos ng banquet, tumayo si Thea habang sinasabi na, hindi mo na kailangan ng proteksyon kung ngayong marami ka ng mga tagasunod. Mas mabuti kung aalis na ako ngayon. Saan ka naman pupunta? Natitigil lang sinabi ni Daryl. Bahagya namang ngumiti sa kanya si Thea. Bata pa lang ako ay gusto ko nang maglibot sa buong kontinente. Pero agad ko itong isinantabi noong maging isa akong knight. Pero maaari ko na itong magawa ngayong nakaalis na ako sa Pearl City. Tumatango namang ngumiti rito si Daryl. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay kung ganoon. Lumapit ka lang sa Blood Hand Organization sa sandaling mga ilangan ka ng tulong. Sabihin mo na isa ka sa mga kaibigan ko at gagawin na ng mga ito ang lahat para mabigyan ka ng tulong. Ang Blood Hand Organization. Nagulat naman ng husto rito si Thea, blanko niyang tiningnan si Daryl habang sumasagot ng, may kinalaman ka rin sa Blood Hand Organization. Hindi ko talaga inaasahan ang lalaking ito. Ngumiti naman si Daryl habang sumasagot ng, oo, mayroon akong koneksyon sa kanilang leader. Ayaw nang magbahagi pa ng impormasyon ni Daryl tungkol sa relasyon nila ni Olena. Isa namang matalinong tao si Thea kaya hindi na siya nagtanong pa nang marinig niya ito. Nag-usap muna ang dalawa ng sandali bago tuluyang magpaalam si Thea bago umalis. Hi! Nakaramdam naman ng pighati si Daryl nang tuluyan na itong umalis. Siya ang nag-iisang babaeng knight sa buong Pearl City. Kahit na nagpadalos-dalos ito ay nagawa pa rin itong maging patas at tapat sa hustisya.
Nawala ang kanyang posisyon bilang kapitan ng mga bantay nang tulungan siya nito. Hindi na rin niya alam kung magkikita pa ba sila ni Thea sa susunod. Napatingin naman si Daryl sa paligid. Habang nagiging emosyonal sa kanyang sarili. Dito na niya na-realize ang matinding pagkalasing ni Oswem at ng iba pa nitong mga kasama. Mahimbing nang natutulog ang mga ito sa lupa noong mga sandaling iyon. Pero hindi pa rin inaantok si Daryl sa mga sandaling ito. Nakatakas na nga ako sa Pearl City pero hindi ko sigurado kung mayroon na bang nangyari kay Lolita. Oo nga, naisip ni Daryl ang isang bagay noong mga sandaling iyon. Dito na niya kinuha ang isang piraso ng jade mula sa kanyang katawan. Gumamit siya ng 10,000 piraso ng gintong barya para mabili ang piraso ng jade na ito sa isinagawang auction sa Rose Manor. Dito na pinlano ni Daryl ang pagpunta sa Devil Island para kunin ang kayamanang iniwan ng mga pirata pagkatapos niyang bumalik sa Pearl City para bayaran ang 10,000 baryang halaga nito. Pero agad itong binayaran ni Lolita nang matapos ang auction. Kasalukuyang nasa isip niya ang jade na ito nang magpakita ang imahe ni Lolita sa kanyang isipan. Kasalukuyang nakatayo si Daryl sa gilid ng isang bangin sa labas ng kampo. Hinawakan niya ang piraso ng jade sa kanyang kamay habang tinitingnan ito ng maigi gamit ang liwanag ng buwan. Dito na niya naramdaman ang kakaibang aura na tila nagtatago sa loob ng jade. Hindi sinasadyang magamit ni Daryl ang kanyang internal energy na pumasok sa piraso ng jade nang maramdaman niya iyon. Dito na biglang lumabas ang nakatagong lakas sa loob ng jade na sinabayan ng pagliwanag nito ng husto. Gumawa ito ng isang beam ng liwanag na lumipad papunta sa kalangitan. Buwisit, napapikit na lang sa mga sandaling ito ang gulat na si Daryl. Wow! Paano nagkaroon ng ganito kalakas na enerhiya sa napakaliit na piraso ng jade na ito? Kabanata 3329. Pagkatapos ng higit sa 10 segundo, dahan-dahan na ring nawala ang beam ng liwanag na nagmula sa jade. Dito na muling tiningnan ni Daryl ang piraso ng jade sa kanyang kamay para pag-aralan ito ng husto. Whoosh! Whoosh! Nang biglang lumabas ang isang aura mula sa ilalim ng bangin. Dito na lumipad ng mabilis ang dalawang mga imahe papunta kay Daryl. Masyadong naging mabilis ang dalawang mga imahe kaya nagawa ng mga itong makarating sa harapan ni Daryl sa loob ng isang iglap. Ang mga imaheng ito ay dalawang mga lalaki na nasa 25 years old na may katamtamang mga katawan. Kasalukuyang nakasuot ang mga ito ng gintong mga armor habang naglalabas ang kanilang katawan ng naglalakasang mga aura. Nakita ni Daryl na naiiba sa armor na sinusuot ng mga knight ang armor na suot ng mga ito kaya natural lang na maging kakaiba ito sa kanyang paningin. Makikita rin ang isang star na may 6 na dulo sa dibdib ng mga ito. Sino ang mga taong ito? Bakit sila nandito? Napasimangot na lang si Daryl habang nakatingin sa mga ito. Pero agad siyang nagulat nang maramdaman niya ang lakas ng mga ito. Buwisit, nasa Saint Emperor ang kanilang mga lakas. Isang level na lang at mararating na ng mga ito ang lakas na nasa Saint God level. Wow! Tinitigan naman ng dalawang mga lalaki na nakasuot ng armor si Daryl noong mga sandaling iyon habang hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon sa nanlalamig nilang mga mukha. Sila ay walang iba kundi ang mga paladin ng Temple of Light. Ang Temple of Light ay ang pinakasagradong lugar sa buong Roland Continent. Pinamunuan ang lugar na ito ng Goddess of Light na sinasamba ng mga tao sa kontinenteng ito. Ang mga paladin ay ang pinakamalakas na mga tauhan ng Diyosa. Nasa 12 ang miyembro nito at ang bawat isa sa kanila ay pinangalanan mula sa 12 zodiacs ng Roland Continent, nakilala ang grupong ito sa pangalang 12 Paladins. Masyado ring naging malakas ang mga ito. Ang dalawang lalaki na ito ay nakilala sa pangalang Golden Lion Paladin at Capricorn Paladin. Sino ka? Dito na nag-react si Golden Lion Paladin. Tinitigan niya si Daryl gamit ang nagliliyab nitong paningin habang sinasabi na, bakit hawak mo ngayon ang piraso ng nabasag na Holy Jade Scripture? Ang Holy Jade Scripture ay isang scripture na nagmula sa Temple of Light na kanilang ipinasa sa mga sumunod na henerasyon 2,000 taon na ang nakalilipas. Masasabi na nilalaman ng scripture na ito ang lahat. Pero 1,000 taon na ang nakalilipas nang makaranas ng isang kalamidad ang Temple of Light kung saan nawala ang kalahating bahagi ng kanilang Holy Jade Scripture. Ang piraso ng Jade na hawak ngayon ni Daryl ay ang nawawalang bahagi ng Holy Jade Scripture. Ang Holy Jade Scripture. Napasimangot na lang si Daryl nang marinig niya iyon habang natitigilan sa harap ng mga paladin. At pagkatapos ay iniling ni Daryl ang kanyang ulo habang sumasagot ng, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Wala nang gana si Golden Lion Paladin na ipaliwanag ang lahat. Dito na niya sinabing, kung ganoon ay kailangan mo nang sumama sa amin. Hindi naging malakas pero naging determinado ang boses nito.
Nitong nakaraan ay nag-anapan ng isang digmaan sa Dayrise Principality nang dahil sa pagsuporta sa Goddess of Light. Agad na nalaman ng Temple of Light ang tungkol sa nangyaro kaya. Agad na ipinadala ng templo sina Golden Lion Paladin at Capricorn Paladin para imbestigahan ang nangyari. At nang mapadaan sila sa Gian Bear Mountain, isang ray ng liwanag ang biglang nagliwanag sa kalangitan. Dahil dito ay agad na napasugod ang mga Paladin ng walang pag-aalinlangan. Agad nilang nakita ang Jade na hawak ni Daryl nang makarating sila sa lugar na iyon, agad nilang nalaman na ito ang nawawalang bahagi ng Holy Jade Scripture. Pagmamayari ng Temple of Light ang piraso ng Jade na iyon kaya natural lang nabawiin ito ng dalawa. Sumama sa inyo, hindi man lang ito pinag-isipan ni Daryl. Iniling lang niya ang kanyang ulo habang sinasabi na, pasensya na pero hindi ako interesado. Nakuha niya ang grupo ni Oswem para protektahan si Lolita. Hindi niya na kailangan pang mag-alala sa mga ito ngayon. Nakatanggap na rin siya ng balita tungkol kay Yuri kaya kinakailangan na niya itong mahanap sa lalong madaling panahon. Kaya paano niya magagawang sumama sa mga ito? Snap! Hindi na nagsayang pa ng oras si Golden Lion Paladin nang marinig niya ang sagot ni Daryl. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Hindi pa tuluyang nakaka-recover ang internal energy ni Daryl kaya hindi na siya nakapag-react pa. Naramdaman niya na para bang ikinadi na siya sa isang makapal at mabigat na kadena. Hindi na nila hinintay pang makalaban si Daryl. Agad na itinaas ni Capricorn. Agad na itinaas ni Capricorn Paladin ang kanyang kamay para tamaan ang leeg ni Daryl. Naramdaman ni Daryl na para bang umikot ang kanyang paningin bago siya tuluyang mawala ng malay. Kabanata 3330. Nagtagal ng ilang sandali bago muling bumalik ang malay ni Daryl. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo nang imulat niya ang kanyang mga mata. Buwisit, wala na ba sa sarili ang mga ito o ano? Bakit nila ako inatake nang wala naman kaming hinanakit sa isa't isa? Namula ang mga mata ni Daryl habang napapamura sa kanyang puso. Dito na siya biglang napatingin sa kanyang paligid. Dito na nanginig ang puso ni Daryl nang makita niya ang kanyang paligid. Agad, siyang natigilan sa kanyang nakita. Buwisit, anong klase ng lugar ito? Nakita ni Daryl ang isang maliit na isla sa kanyang harapan. Napaligiran ng karagatan ng maliit at napakagandang isla na ito. Makikita naman sa kalapit nitong pampang ang estatwa ng Goddess of Light. Mayroon itong taas na higit sa 100 metro, maganda rin ang naging pagkakaukit dito kaya nagmukha itong totoo. Mula sa malayo ay mapagkakamalan ng kahit na sinong buhay ang estatwang iyon. Slap! Habang tinitingnan at hinahangaan ni Daryl ang estatwa, isang bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Natakot at nagalit dito si Daryl. Agad siyang tumalikod para makita si Golden Lion Paladin na hamuli sa kanya, hindi pa rin nawawala ang panlalamig sa walang emosyon nitong mukha sa mga sandaling iyon. Ito ang estatwa ng Goddess of Light. Ang lakas ng loob mong titigan ito ng ganoon. Isa itong insulto. Nanlalamig na babala ni Golden Lion Paladin, binabalaan kita. Dudukutin ko iyang mga mata mo sa sandaling titigan mo iyan ulit. Ano? Natigilan si Daryl nang marinig niya Leon. Ito ang estatwa ng Goddess of Light. Kung ganoon ay matatagpuan din sa islang ito ang Temple of Light. Nagawang ikwento ni Dominic kay Daryl ang ilang mga alamat noong makarating siya sa Roland Continent. Isa na rito ang tungkol sa Temple of Light. Pero matatagpuan ang Temple of Light sa isang tagong lugar kaya iilang tao lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Hindi na nagsalita ng kahit na ano si Golden Lion Paladin. Dito na niya hinayla si Daryl para sabihin, halika rito, sundan mo ako papunta sa kamahalang, Goddess of Light. Buwisit, nagulat naman ng husto rito si Daryl. Inakala ko na isang imahe lang ang Goddess of Light na sinasamba ng mga tao sa Roland Continent. Hindi ko naman inasahan na buhay pala ito. Kung ganito nakalakas ang kanyang mga tauhan, sigurado ako na mas matindi pa ang kapangyarihan ng Goddess of Light. Habang iniisip ni Daryl ang tungkol dito, agad siyang hinayla ni Golden Lion papunta sa isang palasyo na nasa loob ng isla. Napansin ni Daryl na gawa sa kulay puting mga bato ang palasyo sa gitna ng islang ito. Mayroon itong gintong bubungan at napakaganda at seryosong disenyo na sinisinaga ng mainit na araw. Makikita naman ang isang dambuhalang palasyo sa harapan ng palasyo. Napakalaki ng plaza na pinapaligiran ng estatwa ng 12 mga paladin. Kahit na sino ay mamamangha sa itsura nito. Matatagpuan ang Temple of Light sa likuran ng plaza. Wow! Hindi na naiwasan pang mapahinga ng malalim ni Daryl nang makapasok siya sa palasyo nang makita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan. Dito na niya nakita ang 10 mga paladin na nakatayo ng maayos sa magkabilang gilid ng templo. May kukumpara ang lakas ng mga ito kay Golden Lion Paladin na nasa Saint Emperor level.
Makikita naman ang isang tronong pinaligiran ng mga kayamanan sa gitna ng templo. Inuupuan ito ng isang tahimik na babaeng nakasuot ng makulay na korona at isang mahaba at kulay gintong robe. Nagkaroon ng maselang mukha ang babae na parang isang fairy. Naging maganda at mahinhin ang hubog ng kanyang katawan na naglabas ng isang nakakasakal na aura sa ilalim ng ginto nitong robe. Ito ay walang iba kundi ang Goddess of Light na si Yelena. Gal! Napatulala rito ng isang sandali si Daryl na mas nasupresa nang maramdaman niya ang tunay na lakas ni Yelena. Masyadong naging kakaiba ang lakas nito dahil hindi ito magawang maramdaman ni Daryl. Kamahalan! Humakbang paban si Golden Lion Paladin para batiin ng buong paggalang si Yelena. Aksidente kong nadiskubre ang taan ito nang mapadaan ako sa Dayrise Principality. Hawak-hawak nito ang nawawalang piraso ng Holy Jade Scripture sa kanyang kamay. Agad namin siyang dinala para makita kayo. Agad, nitong ibinigay ang piraso ng Jade sa Diyosa habang nagsasalita. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Yelena habang nakatingin sa nawawalang piraso ng Jade. Naging mahina at determinado ang tono ng pananalita nito. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.